Parang baliw siya. 3 mabaluktot na batong espiritu, 1 karito ng basura. Ganyang sirang piraso ng horno. Hindi man lang nakapasok sa landas. Nailagay na malapit sa daan, hindi pa rin nakapasok. Hindi pa rin nakapasok sa landas. Tulad ng nakaraan. Ngayon, yumaman na ako. Benta na. Malapit nang mamatay ang mata. Malapit nang mamatay si nanay. Mamatay pa rin si nanay. 你胡说什么？我没胡说，卖了它，只能换来一个让娘多撑2天。 Kailangan lang magpalit ng bigas para makapagpatagal si nanay ng ilang araw. 7天之内，我把续命 Babalik ako para magpahaba ng buhay. Hindi na kayang tiisin ni nanay ang huling hininga. Kaya niyang tiisin ito. 信我一次。上一世， Sa nakaraang buhay. 我将万宝坊残令卖了8000灵石，可一枚。 Ngunit ang pag-extend ng buhay ay nangangailangan ng 5 piraso. Hiningi ko sa lahat ng tao. Hiningi ko sa lahat ng tao. Ngunit hindi ko pa rin nailigtas ang buhay ng ina. Sa buhay na ito, hindi na ako muling lalakad sa ganitong daan. Dahil alam ko, ano ang mangyayari pagkatapos ng 7 araw? Ano ang mangyayari pagkatapos ng malaking pangyayari? Kasulukuyan. Mula ngayon, bawat sandali ay mahalaga. Gagawin kong mga basura na hindi pinapansin ng lahat. Ay maging mga nangungunang tao. Sa pagkakataong ito, hindi ko na muling papayagang mamatay si Ki. Gusto kong makuha ang 5,000 espiritu na bato sa loob ng 7 araw. Kailangan ko munang iwanan ang unang puhunan. Sa gabi, sa lungsod ng bato ng hininga, ang pinakamatibay na pera ay katulad ng noon. Sa lungsod ng bato ng asul, ang pinakamatibay na pera ay katulad din ng noon. Ang iyan ay nasa katawan ng tao. Nakaraang buhay. Si Lugugi ay nasa Ke. Sa eskinita na ito siya nabigo sa pakikipaglaban. Marami ang nakakaalala lang ng kanyang tagumpay sa huli. Ngunit walang nakakaalam. Ang pagtira sa hotel ay para kumain. Naghahanap ng lugar. Si Lugugi. Dumating ang sulat para sa utang. Sa pinakaloob ng itaas. Pero sabihin na natin, kung talagang namatay siya roon, wala itong kinalaman sa aking in. Wala itong kinalaman sa aking in. Kahit na magtagal pa, makawasak na ang buhay ni Luugi. 滚出去！你再这么冲下去，半个时辰后经脉尽断，到时候别。 Pagdating ng panahon, sasabihin niyang mag-ensayo ng espada. Hindi na nga makakatayo ng maayos. Ang mga taong maaaring iligtas. Ang mga taong maaaring iligtas si Zhongmin. Mayroon kang 2 pagpipilian ngayon. Magpatuloy na magtiis. At hayaang masira ang iyong katawan. Hayaan mo akong tulungan kang pigilan ang pagdurugo. Naniniwala ako sa aking kredibilidad. Maaari mo rin namang hindi paniwalaan. Maaari ring hindi maniwala. Basta't hindi ako ang mag-aaksaya ng oras. Ngayon, wag na. Pag-usapan natin yan kapag nabuhay ka pa. Noong nakaraang buhay, ako ang nagbigay buhay sa aking ina. Noong nakaraang buhay, ako ang nagpatuloy ng buhay ng aking ina. Halos kabisado ko na ang mga medikal na aklat at pharmacopoeia ng Feng Shen. Marami rin akong alam ng mga paraan para iligtas ang buhay. Ang kaso ni Luugi ay hindi naman ganoon kakomplikado. Nagmadali lang siyang basagin ang salamin. Kaya bumalik sa kanya ang enerhiya ng espada. Kung gusto mong mabuhay, kumilos ka na. Medyo naiintindihan ko. Hintayin mong humupa ang enerhiya bago muling subukan. Huwag nang mag-selfie mamaya gabi. Bukas ng umaga, pumunta sa 4 cities, unang 30 na tunog ng gabi. Sa alley ng network, pattern ng buhangin. Hanapin ang gamot na furnace. Hatiin sa 3 tao ang inumin. Huwag gagamitin ang sword energy sa loob ng 3 araw. Sa ika-7 malaking pagsabog, masisira muli ang salamin. Alam mo ba ang mga ito? Ngayon na ang bayad. Ngayon na ang bayad. Alam ko, kung may katawan lang ako, di sana ako nakatira dito. Gusto ko rin na ibigay mo na ngayon. Gusto ko lang isang salita. Patay na ang malaking palasyo. 9 na malalaking palasyo. Ang plano ay para sa akin at kay Ki. Pag-usapan na lang natin iyon mamaya. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Alam ko kung ano ang nasa isip niya. Isang tao na walang malinaw na pinagmulan. Siyempre, nagpakita siya sa ganitong lugar para iligtas siya. At nagbigay pa ng ganitong kondisyon.
Pero hindi ko talaga balak magpanggap na babae. Pero hindi ko naman talaga balak magpanggap na masama. Hindi ko gagawin. CJ, sa kanan ay si Jayada Shanli. Hindi ko talaga gagawin. Hindi rin ako magbebenta ng talo. 等等，你叫什么名字？裴照， Magpanggap. 我记住， Tandaan ko. Unang hakbang 7. 就像 Iligtas si Lugugi. 给自己心里 Kailangan 一 munang 种 itago ang pinakamalaking baraha sa hinaharap. 该轮到第二步了。 Hindi pa namatay. 暂时还没。 Sa ngayon, hindi pa. 青石城 Sa 4 na distrito ng Kingston City, magkakaroon ng pinakamaduming pamilihan ng multo bago magdilim. Noong nakaraang buhay, lahat ay lihim na kumuha ng red grain flour. Ang huling gabing nagkamal ng kayamanan si Xianxiu. Sa ghost market ni Kie, gamit ang 30 kurot na spirit stones. Nakakuha siya ng isang buong truck na puno ng mga basura na hindi na tinitingnan. Ngunit hindi niya alam na sa loob ng mga piraso ng linya, nakatago ang isang fire pattern furnace core. At hindi niya rin alam na ang fire pattern furnace core ay nasa mismong old market ng Treasure Pavilion 3 araw mula ngayon. Mahal na bagay na kulang sa karunungan ng ikalawang antas ng guro. Mahal na bagay na kulang sa karunungan ng ikatlong antas ng guro. Dugo, ginagawa ko ito ngayon. At ako ay nasa kalagayan ngayon. Wala akong kahit 30 piraso ng mababang kalidad na espiritual na bato. Umaasa ako. Hindi. Nais kong maniwala na may 30 piraso ng mababang kalidad na espiritual na bato. Bukas ay babayaran ang 50. 拿它， 你知道这是什 Alam ng Diyos kung ano ito. Alam ko, medyo interesante. 明日若 Kung hindi ka makabayad bukas, ang lesi ay akin na. Ang leksi ay akin na. 明日我来。 Bukas ay hindi ako makakabayad. 7天才刚开始，而我的 At ang aking unang kita, at ang aking unang pondo, 今晚 kailangan itong makuha ngayong gabi. 这位小哥，识货呀！ Ito ay lahat mula sa mga inabando ng kwarto. Kailangan dalhin ang mga ito para gawing pulbos, pinakamainam para sa apoy. Mas mabuti kung dalhin ang mga ito para gawing pulbos, pinakamainam para sa apoy. Walang higit sa 50 taon. Ang pugon ay may halong uling. Ang mga uling na ito ay halo-halo. Ang mga ganitong bagay, pwede mong lokohin ang mga hindi marunong. Pwede namang pag-usapan ang presyo. Wala akong oras para dito. 那堆废炉片怎么办？ Nakalimutan ng hao na ibenta ang mga sirang piyesa ng kalan. Tingnan mo, may mga bagong tumatanggap ng mga lumang kalan. Gusto kong subukan ang aking swerte. Huli ka na, dumating ka ng masyado. Noong nakaraang araw lang ay may nagpasok na ng bigas. Kung talagang may pera siya, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Naibenta na ang mga inangkat na hindi pa nabibenta. Ibig sabihin lang nito ay hindi talaga niya naiintindihan. Ibig sabihin lang nito ay hindi niya tunay na naintindihan ang halaga. Lahat ng mga ito ay basura lang. 我也没说要 Hindi ko rin sinabing gusto kong manguna. Isang buong sasakyan na 50 pirasong espiritu, mas maganda pang mang-agaw ka na lang. 小哥，你真想要也不是不能谈。 你那堆东西撑死卖炉灰去，还真 Akala mo talaga kayamanan ang tingin mo dito. Hindi naman pwedeng ibenta ni Hao bilang kalawang na bakal. 40、 Hindi pwedeng mas mababa sa 40. 30. 30， Isasama ko pa pati ang kariton sa iyo. 送你得了。 那就连板 Si Hao, pati ang kariton, 30 na lang. Maganda na ang 30 na makukuha ni Lao Chen sa mga lumang gamit ni Hao. Mas mahirap pa ibenta kay dali ang mga sirang gamit. 30 ay 30. 你拿去吧。 Baliw yata ang batang ito. 30 na mga espiritu ng bato, isang truck ng kalidad na siyam. Itong mga sirang piraso ng tunog, itinapon na sa daan. Sa Kingston City, ikalawang antas, si Master Hansong. May 2,000 na miyembro na nagtipon ng mga bato. 一旦炼进炉中， Ipinapasok sa pugon. Ang kanyang sariling apoy ay minsang sumabog sa pugon. Muling mag-aapoy ang seremonya. Bibili ka ba ng kariton na ito? 是叶青炉。 Swerte naman na dumating si Iking. 上一世他这会儿 Sa ngayon, isa pa lang siyang maliit na disipulo na itinapon ng kanyang guro para tumulong. Kahit nakapos sa pera, mataas pa rin ang tingin sa sarili. Mas mahalaga, sa 3 araw, ang gantimpala para sa core ng furnace ni Hansong, siya ang unang nag-post. Hindi ko ibebenta. Bakit ka pa naghanap sa pamilihan ng multo kanina? Ako ang nagbubukas, ano bang pakialam mo? Ako ang magbabayad ng 40 espiritu na bato. 50. 姑娘， Binibini. 你是钱多还是 O si Miansya. 你骂谁呢？ Kung gusto mong bumili, sige lang.
Kung gusto mong bumili, sige lang. 知不知道 Zhu, alam mo bang ako ang nagbubukas? 知道。 Alam ko. Ngayon ay hindi ko kayang magbigay ng mas mataas na presyo. 有意思。 Nakakatuwa. 那你说多少卖？ 1000。 10 espiritu na bato. 100 espiritu na bato. 你不如直接去万宝房抢。 Iba iyon. 抢来的 Ang 是 nakuha 赃 mo ay maruming pera. 给我的 Ang ibinigay mo sa akin ay kusang loob mong inialok. 疯了吧？ Nabaliw ka na ba? 也许吧。 Baka nga. 反正 Sa anumang 这个东 kaso, 西 hindi ako nagmamadaling ibenta ang mga bagay na ito. Kung talagang gusto mo, dalhin mo ang sapat na espiritual na bato sa Liu Lane sa West Square bago magtanghali 过 bukas. 时不候。 Huwag kang maghintay kung lumipas na ang oras. 你最好别骗我，否则这青石城 Kung hindi, mawawala ng bisa ang mga teknik sa Kingston City. 第一桶金到 Ang unang kita ay kalahati na. Ang unang kita ay umabot na sa 1,000. At ang tunay na malaking kita ay nasa Mingda pa. Ang grupo ni Han Songhe ay makakapagpatuloy ng hurno sa loob ng 3 araw pa. Kung hindi maayos ang hurno, hindi ito magtatagal. Kailangan niyang maghanda para sa pagsubok sa kwalifikasyon ng 3 antas ng guro. Kailangan niyang lubusang magbigay ng 1,000 na espiritual na bato upang makakuha ng pagkakataon na maging isang guro sa 3 antas. Upang makamit ang hinaharap bilang isang guro sa 3 antas. Siyempre, interesado siya. 捡了点废铁。 Ito ay talagang makakabuti. 根据 Ayon 形 sa 势 mga 的情况 pangyayari sa nakaraang 这个 buhay, 命最难熬的就是 ang pinakamahirap na bagay para sa kanyang ina ay ang 2 gabing ito. Mas makakabagal pa kung matapang sa likod. May mainit na tubig ba sa tsukuri? May mainit pa ba sa tsukuri? May pinapainit. 去烧一壶，再把娘昨天 Ibigay mo na lang ang natitirang gamot sa nanay at bigyan siya ng kanin. 哥，你到底想干什么？ 赚钱。 我知道 Alam 你要 kong 赚钱 kailangan kumita. 娘现在 Pero ganito 你 ang 现在 nanay 知道 ngayon. 你到底在做什么吧？昨晚你拿着残令就跑，天亮又拉一车废铁回来，你让我怎么信你？ 你不用 Hindi mo kailangang maniwala 现在 ngayon. 五十之前 Panandang pandagdag. 你只要帮我 Bago ang 做 oras, 本事 kailangan mo lang akong tulungan sa 什么 isang 第 bagay. 一 Una, 把 ilipat 这 mo 事 ang 情 lahat 做 ng 得 ito 很 sa loob 清 ng 楚 bahay. 不许让 Huwag 任 mong 何人 hayaang may sinuman na makagambala. Pangalawa, 放 lumabas ka at magbigay ng 放什么 balita. 话？ Sabihin mo na may isang truck ako ng mga sirang wire. Maaaring may nakatagong mga bagay dito. At sabihin mo na naghihintay lang ako ng isang taong may kaalaman. Sasabihin ko, maghihintay lang tayo ng isang tunay na mamimili bago tayo kumilos. Hindi tayo maghihintay ng 我 matagal. 无心，可你不是说不能让别人知道你手里有好东西吗？ 别人知道 Ang malaman at ang dapat malaman ay dalawang magkaibang bagay. 你要调人， Kailangan pa ng tao. Kailangan ng tulong. Si Han Songhi at si Hao Yingming. 哥，你真找到了？ Sundin mo lang ang mga sinabi ko. 那要 Kung 是消息 kumalat 传 ang 出去 balita, 别人先来 nangunguna 抢 ang iba sa pag-agaw. 谁 Swerte-swerte lang ang mga nag-aagawan. 这里是青石 Ito ang lungsod ng Shangxi. 火纹炉心 Ang mga apoy na may disenyo ng apoy na ito ay kakaiba. Hindi marami ang nang-aagaw nito. Malinaw na nakikita ang mga nang-aagaw na sina Han Songhe. 好， CJ, 哥， kuya, kung talagang mangyari 如 ito. 果真成了， Kung 是不是 babae 就 ba, 有救 may 了 pag-asa pa ba? 钓鱼这种 Pagdating sa pangingisda, 最重要 ang 的 pinakamahalaga ay hindi kailanman ang pain. Ang pinakamahalaga ay ang pain. Tila hindi pa ang tamang oras. Dumating na ang unang grupo sa labas ng bakuran. Hindi si Iking Lu, kundi 2 kalaban na nag-iisa. Isang mataba, isang payat. Ang mga damit nila ay labis ng kupas. Parang mga nilalang mula sa pamilihang multo na sumunod sa hangin. Pagpasok nila sa bakuran, agad nilang tiningnan ang tambak ng mga lumang piyesa ng kalan sa sulok. Kumikinang ang mga mata na parang asong hindi kumain ng 2 linggo. Ang mataba ang unang ngumiti. Nagkunwaring magalang. Kapatid sa daan. Narinig kong hawak mo ang apoy na pattern na core ng pugon. Kanino mo naman narinig iyon? Huwag mo nang alalahanin iyon. Kami ay mga nag-iisang manlalakbay na naghahanap buhay. Pinahahalagahan namin ang pagkakaisa para sa yaman. Kung totoo nga iyon, mas mabuti pang ipakita mo ito sa amin, mga kapatid mo, para makita namin. Walang ako, sabay na nagmukhang nag-aalangan ang kanilang mga mukha. Walang sinabi ka, ano nang sinasabi mo? Sabi ko lang, baka meron. Dahan-dahang uminom ako ng tubig. Kayo mismo ang nagmamadaling pumunta rito. Wala akong kinalaman dyan. Biglang naging maitim ang mukha ng payat. Naging agresibo pa ang tono, gusto pa kaming utusan. Ibinaba ko ang tasa. Tumingala ako at tumingin sa kanya. Ano ba kayo? Bakit ako dapat magpaka-special para sa inyo? Pagkasabi ko nito, saktong lumabas si Pei Chuan mula sa loob. Nasa mga bisig niya ang ilang piraso ng stoveplate. Biglang kumislap ang mata ng matabang lalaki. Tumingin sa mga pira-piraso. Biglang humiti at sabi, walang problema. Mahal kong kaibigan, mainitin ang ulo mo. Naiintindihan namin. Ganito na lang, ibibigay ko ang buong sasakyan at 100 espiritu na bato. Bibiliin mo, ikaw na ang mag-aayos. Hindi ka rin lugi. 100, halos mapatawa na ako dito. Talagang nakasulat sa mukha ng 2 taong ito ang kanilang pagkamangmang. Kahit sa panlilin lang, napaka-ordinaryo nila. Kung hindi mo ibebenta sa 100, anong gusto mong ibenta? 1,000. Sabay silang humigop ng hangin. Nabaliw ka na ba?
Isang sasakyan ng sirang mga tubo, ibebenta sa 1,000. Tumango ako, kaya pwede kayong. Nagbago ang kulay ng mukha ng payat. Naka-roll up na ang mga manggas mo. Pinapayo ko sa'yo, huwag kang gagalaw. Ngayon, kumilos ka sa bakuran ko. Bukas may magsasabi kay Han Songhe. Ninakaw mo ang hinahanap niya. Sino kaya ang mapapahamak, ako o ikaw? Biglang nanigas siya sa kilos. Agad siyang hinila ng mataba. Hindi na mapanatili ang ngiti sa mukha. Sige, matindi ka talaga. Pero kaibigan, magpakabait ka naman. Ako'y nagbibigay ng pagkakataon. Sa mga may kakayahang magdala ng espiritual na bato. Kung wala kayong pera, huwag ninyong sayangin ang oras ko dito. Pula-puti ang mukha ng dalawa. Sa huli, hindi pa rin sila nangahas kumilos. Nagmumura at umalis na siya. Bro, kanina parang ikaw talaga isang bandido. Nagtatrabaho sa ibabaw ng ulo ng iba. Parang halos katulad ng pang-hold up. Nagtaka si Pichuan ng kaunti. Talagang parang naniwala siya sa sinabi ko. Yung tensyon sa mukha niya ay medyo humupa. Hindi nagtagal. Dumating na naman ang ikalawa at ikatlo. May mga tao na nagkukunwaring eksperto. May mga totoong gustong makakuha ng bargain. Mayroon ding mga nag-iimbestiga lang ng usapan. Pinakamataas na presyo ay tinawag nilang 250. Para sa espiritu ng bato, para na itong napakamahal. Ayokong kahit na magpalingalinga. 250, parang isang layer lang ng alikabok sa lumang kalan ni Han Songhe. Hindi pa rin nila mabili. Umabot na sa 50 kwento kada gramo. Sa labas ng pinto ng ospital, huminto ang isang maliit na kariton na may asul na tolda. Hindi malaking sasakyan pero makinis. May isang silver bell na may apoy na disenyo nakasabit sa tungtungan nito. Kapag humangin, mahina lang ang tunog. Sa wakas, napataas ko ang ulo ko. Binuksan ang kurtina ng sasakyan. Si Eking Luo ang unang bumaba. Yung puting damit kahapon lang. Pero ngayon walang dalang lampara. Mas malamig pa ang itsura niya kaysa kagabi. Pagbaba niya, agad niya akong tinignan ng masama. Halatang naaalala pa niya yung mga salitang nakasakal sa kanya kagabi. Sumunod ang isang matandang alipin na parang kasama niya. May hawak na isang mahabang palakol. Sa likod ay may isang matandang lalaki na nakasuot ng asul na balabal. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang mukha ng matanda ay malinaw at maayos. Ang mga mata ay malamig ang tingin. May 3 bahagyang apoy na burda sa manggas ng kanyang balabal. Mas pinalad pa ako ni Han Songhe kaysa sa inaasahan ko. Siyempre, siya mismo ang dumating. Biglang naging tahimik ang bakuran. Si Pei Chuan ay nakatayo sa tabi ng pinto na may hawak na piraso ng apoy. Hindi siya makapagpahinga ng malalim. Nandito na ako kasama ang tao. Nasa kamay ko ang mga bagay. Dito lang tumingin si Han Songhe sa akin. Ang kanyang tingin ay malamig ngunit mabigat. Parang apoy na nasunog ng masyadong matagal. Walang gaanong nakikita o nararamdaman. Talagang kapag bumagsak, kayang pumutok ng mga buto ng tao. Alam mo kung ano ang hinahanap ng matanda. Alam mo rin kung bakit nagmamadali ang matanda sa paghahanap. Alam mo na si Han Songhe ay nakatingin sa akin ng 2 segundo. Bigla siyang ngumiti. Hindi ka natatakot. Ayos lang, sabi ko. Kung hindi, halos masakal na naman ako kay Yi Qingming. Lumiko ng bahagya at umubo. Alam mong kailangan ko ito agad. At nangahas ka pang magpataw ng presyo na 1,000 espiritu ba to? Hindi mo dapat pag-usapan kung sulit ba ito o hindi. Hindi ikaw ang magpapasya. Hindi rin si Ginoong Han ang magpapasya. Ako ang magpapasya. Itinaas ko ang kamay at kinuha ang apoy na core ng pugon mula sa manggas. Siyang nagpasya para sa sarili nito. Nang lumitaw ang core ng pugon, parang huminto ang hangin sa loob ng bakuran. Hindi gaanong malaki ang madilim na pulang core ng pugon. Ngunit ang mga pattern ng apoy sa ibabaw ay parang buhay. May mga liwanag na bahagyang umiikot. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng alon sa mga mata ni Han Songhe. Si Eking Luo ay direktang humakbang pasulong. Hawak na hawak ang hininga. Totoo ito at mas maganda pa kaysa sa kanilang inaasahan. Tumingin si Han Songhe sa pugon ng ilang sandali. Bago siya dahan-dahang nagsalita. 1,000 espiritual na bato. Maaari kong bilhin ito. Halos hindi makatayo si Pei Chuan sa likod, 1,000 espiritual na bato. Malayo na itong lumampas sa anumang numero na naisip namin sa simula. Ngunit hindi ako agad tumango. Dahil alam kong may sasabihin pa si Han Songhe. At talagang dumating ang kanyang susunod na linya. Ngunit may kondisyon ako. Mangyaring sabihin, Ginoong Han. Mangyaring sabihin, Ginoong Han. Saan mo ito nakuha? Ibigay mo na ang buong batch ng mga bagay. Talagang nahulaan mo na. Kung ito ay tungkol lamang sa core ng pugon. 1,000 na espiritual na bato ang napakataas na halaga. Ngunit kung may iba pang bagay sa buong batch ng mga piraso, iyon ay ibang usapan na. Ibinalik ko ang core ng pugon sa aking kamay. Dahil si Ginoong Han ay handang dumating ng personal. Ibig sabihin, hindi lang ito ang gusto mong makuha. Bibili ka ba o hindi? Bibili pero hindi 1,000. Nagpapataas ka ng presyo. Hindi nagpapataas ka ng presyo. Ang usapan ay nagkakaroon ng palitan. May baliktanaw at usapan. Hindi na inis si Han Songhe. Naging interesado na ako. Ilan ang kailangan mo? 2,000 espiritual na bato. Nagdadalawang isip ako. Dagdagan mo pa ng isang mababang uri ng buhay na gamot. Nahulog ang isang piraso ng palayok mula sa kamay ni Pei Chuan. Tahimik na tahimik ang buong bakuran. Malaki ang mga mata ni Eking Luo. Parang iniisip niyang nababaliw ako. Huwag mong sabihin siya.
Pati ang matandang katulong sa likod niya ay halatang nagbago ang mukha. 200 espiritual na bato ay sapat na masakit, kailangan pa. Kailangan pa ng isang buhay na gamot. Iyon ay para gawing tanga si Han Songhe. Na parang siya ay isang biktima. Pero alam ko na papayag siya. Dahil iyon sa kanyang sariling alchemy furnace. Mas mahal ito kaysa sa halaga ng pera. Tinutukan ako ni Han Songhe. Matagal siyang hindi nagsalita. Mas malalim ang kanyang titig kumpara kanina. Hindi siya parang tumitingin sa isang kabataang nababaliw. Parang muling sinusuri niya. Isang hindi inaasahang transaksyon. Matagal na panahon ang lumipas. Nagsalita na siya. Magaling ka sa negosyo. Ang mga taong gustong mabuhay ay mabilis matuto. Ang elixir ng buhay ay para sa taong nasa kama. Tiningnan niya ang loob ng bahay. Kung gusto mo lang ng elixir ng buhay, maaari kitang bigyan ito ngayon din. Malamig ang tono ni Han Songhe. Pwede kitang bigyan ng 2,000 espiritual na bato pero buong. Kahon ng mga pira-pirasong bahagi ay kukunin ko lahat. Si Han Song ay bahagyang kumunot ang noo. Malinaw na hindi niya inaasahan na papayag ako ng ganito kabilis. Sige, susuriin ko muna ang listahan. Baka natatakot kang bigyan ka namin ng peking gamot. Takot ako kasi. Hindi siya makapagsalita dahil naipit siya sa usapan. Medyo namula ang mukha. Ngunit mumiti si Han Songhe. Itinaas niya ang kamay upang ipakita sa likod na matanda na buksan ang kahon. Sa loob ng kahon ay may malambot na sutla. Sa gitna ay may isang maliit na puting bote ng jade. Nang buksan ang bote, isang napakabanayad na amoy ng gamot ang umusbong, na may kaunting mainit at espiritual na aura. Amoy pa lang parang ang saya na. Nakatayo si Pei Chuan sa likod. Agad na namula ang kanyang mga mata. Totoo ito at hindi pangkaraniwang bagay. Lumapit ako at kinuha ang boat mula kay Wang. Naging tense ang aking mga daliri. Sa nakaraang buhay, nagsimula akong manalangin ng 3 beses, pero hindi ko ito nakuha. Ngunit sa buhay na ito, si Han Songhe mismo ang nagdala nito sa akin. Tungkol sa mga espiritual na bato, tinanong ko ang matandang alipin at kumuha siya ng isang maliit na supot mula sa kanyang manggas. Dahan-dahang inilagay ito sa mesa. Binuksan ko at tiningnan ng isang tingin. Eksaktong 2,000. Sapat na, hindi lang para bumili ng gamot. Sa mga susunod na araw, ito ang kapital ko sa kamay. Sa wakas, tunay na nagsimula na itong umikot. Ibinalik ko ang apoy ng pugon sa loob ng larawan. Tinuturo ko rin ang tambak ng mga sirang piyesa ng pugon sa sulok ng pader. Dalhin niyo na lahat ang mga bagay na iyon. Agad na pumunta si matandang alipin at si Iking Luo para mag-load sa sasakyan. Si Pei Chuan ay nanatili sa lugar na parang natigilan. Parang hindi pa siya makarecover mula sa pagbabagong ito. Ipinasok ko ang takip sa florera. Dinadala niya ito upang pakainin si Mama. Bro, wag kang nakatungo dyan. Mabilis kang pumunta sa Pei Chuan, saka lang siya biglang naalimpungatan. Hawak ang jade bottle, tumakbo siya papasok sa bahay. Pagdating niya sa pinto, nadapa siya sa paa. Halos mahulog siya ng tuluyan. Mabilis siyang nagpigil at naituwid ang sarili pumasok sa loob. Parang ngayon ka lang nakakita ng ganito. Sa totoo lang, hindi pa talaga ako nakakakita. Ibinabalik ko ang supot ng espiritual na bato sa aking baywang. Kalma kong sinabi kasi naman. Ilang araw lang ang nakalipas, halos napilitan kaming ibenta ang mga pamana para lang mabuhay. Napatigil si Iking Lu. Tinitigan niya ako. Mas komplikado na ang tingin niya sa akin kaysa kagabi. Sa ngayon, hindi pa rin ako makapag-isip ng malinaw. Kung paano ko nalaman na ang apoy sa loob ng luma nilang sasakyan ay may palatandaan ng apoy sa loob. Ngunit hindi na tinanong ni Han Songhe tungkol dito. Tumingin siya sa akin. Dahan-dahang sabi niya, lauhan-zauhan. Kung nais mo, pwede kang pumunta sa aking danfang para magtrabaho. Nang lumabas ang linyang ito, nanginig pa si Iking Lu. Si Han Songhe mismo ang nag-anyaya. Sa lungsod ng Qingxi, hindi ito basta-basta. Ngunit nang marinig ko ito, umiti na lang ako. Maraming salamat po, Ginoong Han. Ako'y yumuko ng bahagya. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi ka pa rin kontento. Sabi ni Binibining Ye, isang karga ng sirang piyesa ng pugon. Na kayang ibenta ng 2,000 espiritu, bato at isang panghabang buhay na gamot. Pagpasok niya sa pabrika ng mga gamot, tatanggapin ba niyang maging simpleng tagadala lang? Nabigla siya. Nabigla siya. Samantalang si Han Songhe ay malakas na tumawa. Isang magandang pagkakataon na hindi lang basta tumakbo. Kaya't maghihintay ako na makita kung hanggang saan ka makararating. Makikita ito ni Ginoong Han. Tumango si Han Songhe. Lumiko at sumakay sa sasakyan. Bago umalis si Iking Luo, muling tumingin siya sa akin. Wala na ang galit na naramdaman kagabi sa kanyang mga mata. Mas marami na ang pag-usisa at hindi pagtanggap. Pei Zhao, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kapag kaya mo nang magbayad, saka ka magtanong sa akin. Kumagat siya sa kanyang labi. Parang naiinis na naman siya sa akin. Lumiko siya at umalis. Dahan-dahang umalis ang maliit na sasakyan mula sa eskinita. Tahimik na muli ang bakuran. Tanging ang tunog ng hangin sa umaga na humahampas sa mga bambuos ang naririnig. Pagkatapos kong lumabas kay Han Songhe, hindi agad akong umuwi. Una akong pumunta sa itim na tindahan sa timog kanluran ng lungsod. Nakatambay pa rin yung may-ari sa likod ng counter, nagbibilang gamit ang abacus. Nakarinig ng hakbang. Hindi man lang tumingin. Ang bilis mong nakabalik. Lumapit ako sa harap ng counter.
Ilagay ang 50 pirasong mababang kalidad na espiritual na bato sa harap niya. Walang kulang kahit isa. Biglang tumigil ang tunog ng abacus. Tumingala ang tagapamahala at tumingin sa akin. Tumingin muli sa bunto ng mga espiritual na bato sa mesa. Malinaw na nagbago ang kanyang mga mata. Nakuha ko ang sirang utos pabalik. Isiniksik ko sa aking manggas. Nagtangkang magsalita ang may-ari, si Zhang. Parang may gusto siyang sabihin. Ngunit sa huli, tumingin lang siya sa akin at hindi nagsalita. Hindi na ako huminto. Lumiko at umalis. Sapat na ito. Bumalik sa bakuran. Nakatayo ako sa aking pwesto. Yumuko at tinimbang ang bag ng mga espiritual na bato sa baywang. 2,000 na merienda. Dagdag pa ang isang gamot na pangpatagal ng buhay. Ito pa lang ang simula. Ang tunay na mahalaga ay hindi yung isang core ng pugon. Mas nauna akong nakakaalam kaysa sa lahat kung ano ang magiging mahalaga. Iniisip ko nga, biglang may narinig akong nanginginig na tinig ni Pei Chuan mula sa loob ng bahay. Biglang kumiro ang dibdib ko. Agad akong humarap at pumasok. Nakatihaya pa rin si Shen Suli sa kama. Ngunit hindi na siya mukhang pagod at maputla tulad kanina. May bahid pa ng pulang likido sa labi niya. Bagamat mahina pa ang hininga. Pero nanatili itong matatag. Naupo si Pei Chuan sa gilid ng kama. Patak-patak ang luha na bumabagsak. Ngunit mahigpit niyang kinakagat ang ngipin, hindi naglalakas na umiyak ng malakas. Parang natatakot na masira ang buhay na bagong salbabida lang. Lumapit ako. Muling sinuri ang pulso. Bahagyang bumaba ang lagnat. Mas humupa rin ang magulong tibok ng puso. Epektibo na ang gamot na nagpapatagal ng buhay. Yung hangin na buong magdamag na kabiti, unti-unting bumaba na. Si Guniang, tama ba? Tama ba na nakalampas na? Tinitigan ko si Shen Suli sa kama. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Matagal bago siya nagsalita ng mahina. Nakalampas na muna. Ito ang huling salita. Pei Chuan huli hindi mapigilang mapaluha. Nangangatwiran ang luha niya. Pero nanginginig ng husto ang balikat niya. Hindi ko siya pinigilan. Sa nakaraang buhay, wala kaming pagkakataon na umiyak. Ngayon, makapag-iyak na kami. Iyon na ang kabayaran sa buhay namin. Nakatayo ako sa tabi ng kama. Tahimik na pinagmamasdan si Shen Suli. Hindi pa siya nagigising. Pero alam ko, mula sa sandaling ito, maraming bagay ang nagbago na. Nailigtas pansamantala ang buhay ni inay. At sa wakas, may tunay na unang yaman na ako sa kamay. Ngayon, kailangan ng isa katuparan ang pangalawang hakbang. Pang-auction sa madilim na gusali ng lumang pamilihan ng Wanbaofang. Pulang buto ng bulaklak, lugugi, fujuniang. Ang mga pintuan noon ay tanging tinitingala ko lang. Ngunit sa buhay na ito, isa-isa kong bubuksan gamit ang sarili kong kamay. Ibaba ko ang aking ulo at inilagay ang supot ng espiritual na bato sa mesa. Nagbanggaan ang mga espiritual na bato. At naglabas ng napakagaan na malutong na tunog. Kuya, Yitsen, talagang maililigtas mo si inay. Umiti ako habang tinitingnan siya. Hindi ba nagsimula na ito? 3 oras mula nang ilagay ni Shen Su ang gamot sa katawan niya. Tuluyang nawala ang lagnat. Hindi pa rin siya nagigising. Ngunit hindi na kasing maputla ang kulay ng mukha niya tulad ng dati. Matiwasay ang paghinga. Hindi na rin nagulo ang mga meridian. Ang buong katawan. Parang nahila pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Naghintay ako hanggang lumubog ang araw bago bumangon. Naupo si Pei Chuan sa tabi ng kama. Namamaga ng husto ang mga mata niya. Pero ayaw umalis kahit isang hakbang. Nang makita niya akong lalabas, bigla siyang tumayo. Saan ka na naman pupunta? Sa kanlurang lungsod para kumita pa. Tumingin si Pei Chuan sa supot ng mga espiritual na bato sa mesa. Parang gusto niyang sabihin, marami na tayong ganito. Hindi ba sapat? Ngunit nang isasabi na niya, niyakap niya na lang sa loob. Ngayon, mas alam niya kaysa kanino paman. Ang 2,000 merienda na ito, parang marami. Kung talagang ipapasok sa buhay ni Xiuzhen, hindi na ito gaanong mahalaga. Isang pildoras lang ng panghabang buhay ay makakatulong lang na ipagpaliban ang kamatayan. Gusto niyang tuluyang mapanatili si Shen Sui. Kailangan pa ng gamot, pildoras, at pangangalaga. Mas malaki pa ang puhunan. 2,000 na espiritu. Sapat na para makapasok. Hindi sapat para makalabas. Inulit ko ang pagkakatali ng natitirang utos sa aking bewang. Tumingin ako sa kama kay Shen Sui. Medyo magiging huli ako makauwi ngayong gabi. Bumingiti si Pei Chuan. Biglang tinawag niya ulit ang kuya ko. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ngayon? Hindi ako agad sumagot. Humihip ang hangin sa bakuran. Itinataas ang isang sulok ng bambuong kurtina. Pumasok ang liwanag mula sa siwang ng pinto. Bumagsak ito sa bag ng espiritual na bato. Napakaliwanag, medyo nakakasilaw. Sabi ko, anong negosyo ang pag-usapan natin? Gawin. Mula ngayon, ang buong Kingston City ay kailangang humingi sa akin ng negosyo. Nagtaka si Pichuan. Hindi na ako nagbigay ng paliwanag. Lumiko ako at umalis. Kanlurang lungsod ng Kingston. Mas malinis ito kaysa sa timog ng lungsod. Ang daan ay malawak at nakapaving ng batong buhay. Magkakatabi ang mga matataas na gusali sa tabi ng kalye. Kapag mas malapit sa Wanbaofang, mas maayos ang mga tao sa daan. Ang mga damit, kagamitan, espiritual na kabayo, mabangong hangin, at jade na palamuti ay mas mahal ng mas mahal. Paminsan-minsan ay may dumadaan sa aking tabi. Mga taong mukhang mga disipulo ng panlabas na pintuan. Nakita ang lumang tahi sa aking lailayan ng damit. Ay kusang napikit ang noo.
Ganitong tingin. Sanay na akong makita ito. Noong nakaraang buhay, pinakamalaking takot ko ang tingnan ng iba ng ganito. Ngayon, iba na. Ninakaw nila ang paggalang sa akin. Mabuti na lang at hindi nila ako ginagalang. Ipinapakita lang nito na wala silang dapat ipagtanggol sa akin. Magbubukas ang lumang pamilihan ng Wanbaofeng sa loob ng 3 araw. Ngunit ang tunay na matatalino, hindi kailanman naghihintay hanggang araw ng pagbubukas para kumilos. Ang mga araw bago ang pagbubukas ng lumang pamilihan. Ang pinakamabilis ang agos ng mga lihim na gawain sa buong lungsod ng Qingxi. May mga taong nagtatanong tungkol sa listahan ng mga auction sa lumang pamilihan. May mga humihingi ng tulong para makakuha ng pwesto sa madilim na gusali. May mga nagmamadaling magbenta ng mga kalakal na hindi dapat makita ng iba. May mga tao ring nag-iimbak ng maaga ng mga bagay na mukhang walang silbi. Ngunit ilang araw lang ay maaaring tumaas ng 10 beses ang halaga. At ang unang bagay na gagawin ko ay ang ilagay ang sarili ko sa agos na ito. Wanbaolu, punong gusali ng Wanbaofeng. Hindi ako makapasok. Sa kasalukuyan kong posisyon, hindi pa siguro papayagan ng bantay sa pintuan na tumayo pa ako ng matagal. Pero hindi naman talaga ako pumarito sa pangunahing daan. Ang pinakamatibay sa West City, hindi lang ito basta-basta isang karatula sa pintuan. May mga lihim na alley sa likod na hindi nakikita. Pero sila ang nagsusustento sa buong pamilihan at operasyon nito. Dumaan ako sa pangunahing kalye. Pumasok sa likurang bahagi ng Wanbaofeng. Hindi malapad ang daan. Sa magkabilang panig ay mataas na pader. Sa ilalim ng pader ay nakalagay na mga sirang kahoy na kahon at punit-punit na tali. At ilang basag na bote ng alak. May bahing amoy ng gamot at usok ng uling sa hangin. Habang papasok pa, lalong nagiging magulo ang mga taong dumadaan. May nag-deliver. May nagdadala ng kahon. May mga nakatakip ang mukha para maghatid ng mensahe. May mga sadyang nakayuko para hindi makilala. Hindi kasing liwanag ng pangunahing kalye ang lugar na ito. Ngunit mas totoo kaysa sa pangunahing kalye. Mas buhay kaysa sa pangunahing kalye. Mas totoo kaysa sa pangunahing kalye. Lumakad ako sa harap ng maliit na bahay na gawa sa itim na kahoy sa pinakaloob. Huminto ako. Nakasabit sa pintuan. Nakatagilid. Isang hanay ng mga tansong kampana. Hindi tumunog sa pag-ihip ng hangin. Ang hindi pagtunog ng kampana ay nagpapahiwatig na ayaw ng mga tao sa loob na makipagkita sa mga bisita. Tumingin ako sa itaas ng pintuan. Yung maliit na karatula na hindi halata. Sa tuktok ng hangin sa isang buhay. Maraming tao ang akala nila. Si Su Juniang ay isang babae sa Wanbaofeng na marunong tumawa at magbilang. Na nakakausap ng mabuti ang mga may-ari. Hanggang sa 10 taon pagkatapos, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Wanbaofeng. Doon lang nalaman ng lahat na siya ay tunay na nagsisilbi sa kalahati ng mga mangingibig sa Qingxi Cheng. Nakikipag-ugnayan sa karavan para magpababa ng presyo. Ang nagdadala ng balita ay siya palagi. Hindi siya ang may-ari ng tindahan. Ngunit mas delikado pa kaysa sa may-ari. Dahil kahit gaano man kaingay sa harapan, nasa gitna siya ng isang di nakikitang sapot. Itinaas ko ang kamay at kumatok sa pinto. Isang tapak, 2 tapak. Hindi pa bumagsak ang ikatlo. Mula sa loob ng pintuan ay may tamad na boses ng babae. Hindi kami tumatanggap ng mga walk-in ngayon. Hindi ako walk-in. Sandaling tumahimik sa loob. Oh, kaya ikaw pala ay isang grupo. Mga taong kumikita para sa iyo. May narinig na napakadaling tawa mula sa loob ng pinto. Napakagaan ngunit parang panghila sa ibabaw ng tubig. Maraming tao sa Kingston City ang gustong kumita para sa akin. Ikaw, ano ka? Isa ka lang na nakakaalam na sa 3 araw. Sino ang unang mananalo sa lumang pamilihan? Pagkatapos masabi ang salitang ito, naging tahimik ang loob ng pinto sa loob ng 2 tibo. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng kaunti. Isang batang lalaki na 16 na taong gulang ang unang sumilip. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Huminto ang kanyang tingin sa aking lumang damit at sa natitirang sinturon sa aking baywang. Maliwanag na may kaunting paghamak sa kanyang mukha. Gusto mo bang makita si Juniang? It said, mayroon ka bang sulat? Wala, may rekomendasyon lang. Walang ibang bata na tumawa ng malamig. Itinaas ang kamay at handang isara ang pinto. Isara mo na ang pinto ngayon. Sa loob ng kalahating oras, mauuna si Eking Luo kaysa sa akin. Hawak ang espiritual na bato at utang na loob para kay Juniang. Bibili siya ng mahal na pwesto para makapasok sa madilim na gusali. At papatayin si Han Songhe ng pulang ugat na bulaklak. Sa oras na iyon, kumita na si Juniang. Hindi pa rin sapat ang kikitain. Huminto ang pinto. Wala nang umuulit na tamad na boses sa loob ng bahay. Kung makita ko ni Nainyon ngayon, hindi na lang siya kikita ng isang slot. Sa pagkakataong ito, tuluyang bumukas ang pinto. Nagbago ang kulay ng mukha ng batang suot ng puting damit. Malinaw na hindi niya inasahan na isang taong nakasuot ng ganito ang makikita niya. Pagbukas ng bibig ay ang madilim na gusali, Eking Luo at Han Songhe. Mas malakas ang amoy sa loob ng gusali. Hindi ito karaniwang pabango ng makeup, kundi may halong amoy ng gamot at alak. Parang isang malamig na pabango na pinainit ng apoy. Pasok ka na, ako ang unang papasok. Hindi kalakihan ang unang palapag. Ngunit maayos ang pagkakaayos. Bughaw na tela na pantakip, mababang mesa at insenso. May ilang larawan ng tanawin na parang basta-basta lang iginuhit sa pader. Ngunit lahat ay may nakatagong espiritu.
Sa gitna ay may malambot na higaan. Sa higaan ay nakasandal ng pahilig ang isang babae. Pula ang damit, itim ang buhok. Hawak niya ang isang puting jade na tasa ng alak. Nakangiti ang mga mata. Napakapula ng mga labi. Si Su Junyang, pareho siya sa alaala ko, hindi ba? Masasabing mas kaakit-akit pa siya kaysa sa alaala ko. Dahil 10 taon na ang lumipas, bihira na siyang ngumiti ng ganito. Sinunod ko ang pagkakaayos ng kanyang kilay. Nakilala niya ako si Junyang. Kaninang umaga ay kumalat na sa Qingshi City. Dahan-dahan niyang inalog ang alak sa baso. Isang batang nakasuot na parang multo ay nag-ahon ng isang kargada ng sirang piraso ng pugon. At ninakaw ang 2,000 espiritual na bato ni Han Songhe, pati isang gamot na nagpapahaba ng buhay. Kung hindi ko pa nalalaman ang ganyang kaguluhan, hindi na ako dapat magtagal sa lungsod ng Qingshi. Tunay nga na personal na pumunta si Han Songhe sa akin. Hindi talaga maitago ang nangyari sa aking sirang bahay. Lalo na si Eking Luo, ang bibig niya. Siguradong hindi aabot ng kalahating araw. Alam na ng mga dapat malaman. Itinaas ni Su Junyang ang kanyang baba. Tinutukoy na umupo ako. Hindi ako umupo, nakatayo lang ako sa gitna ng silid at tinitingnan siya. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Alam ko ng kaunti. Uminom siya ng kaunti mula sa alak. Ngunit mas gusto kong malaman. Bakit mo akalaing makikita kita? Dahil kailangan mo ng isang tao na mas mabilis kaysa kay Eking Luo. Masyado kang mayabang. Ang hindi mayabang ay hindi kumikita. Tumingin siya sa akin ng ilang sandali. Bigla niyang ibinaba ang baso ng alak. Sasabihin ko, hindi pa bukas ang old market ng Manbofang. Pero nagsimula ng magtanong ng pribado ang mga tao tungkol sa limitadong slot sa Anlo. Unti-unting binubuksan ko ulit. Dapat meron kang ilang mga slots na pabor sa iyo. Alam mo rin kung sino ang nagsusunggab. Darating si Eking Luo. Darating din si Han Songhe, kasama si Miao Hua. Kasama rin si Han Songhe na nakabantay sa Chai Miao Hua. Bilang karagdagan, sa Chayanshan Pavilion, may mga tao na nag-aalok ng mataas na presyo para sa Hanpo Crystal. Ang Beast Spirit Workshop ay maagang bumibili ng mga low-level beast taming bells. Kapag nagsimula ang panlabas na pagsubok, ang unang maubo sa Qingshi City ay hindi ang healing pills, kundi ang lightweight talismans at low-level detox pills. Sa bawat sinasabi ko, nabawasan ng isang bahagi ang pagkaaliw sa mga mata ni Su Junyang. Sa huli, siya ay umupo ng mas tuwid. Ituloy natin ang dati. Gusto ko munang magtanong. Tumingin ako sa kanya. Gusto ba ni Junyang na maging pinuno ng Wanbao Fang na pinakamagaling sa pagkwenta? O gusto ba niyang maging tunay na pangunahing negosyante sa lumang pamilihan? Pagkatapos sabihin ito, kahit yung batang nakasuot ng puting kasuotan sa tabi, ay napapalingon ng kusang loob sa akin. Napakatapang niya, at sobrang yabang, nakakatakot. Pero alam ko, na si Su Junyang ay kumakain ito. Yung ganitong klase ng tao. Habang mas ngumiti ka ng mas malambing, mas tumitigas ang loob mo. Gusto mong mapansin ka niya. Ang pinakawalang silbi ay yung nakaluhod kang nanliligaw para lang mapansin niya. Mas magaling kang magplano ng mas malaki pa sa inaasahan niya. Tiyak na nakatitig si Jai Junyang sa akin ng matagal. Bigla na lang siyang umiti ulit. Magaling, Peizhao. Nakakaaliw ka na, medyo nagkaroon ako ng interes. Itinaas niya ang kamay at bahagyang tinapik. Umupo sa AE. Ngayon, maaari mo nang simulan ibenta ang iyong mga balita. Kakaupo ko lang. Ang batang nakaberding damit ay maihalo-halong ekspresyon nang iniabot niya sa akin ang tsaa. Maayos naman ang kilos niya. Malinaw na hindi na niya ako itinuturing na ordinaryong manghukay ng kaluluwa. Hindi ko hinawakan ang tsaa. Ngayon pupunta ako. Hindi nagbebenta ng balita. Ngumiti si Su Junyang ang bahagyang naglaho. Sing, anong binibenta mo? Sa pakikipagtulungan, nagbago ang tingin niya. Ikaw, isang batang kakalabas lang sa putik. Anong meron kang pwedeng pag-usapan tungkol sa pakikipagtulungan? Yung bagay na pinakakulang mo ngayon. Makakatulong sa iyo na sirain ang ritmo ng lumang pamilihan sa loob ng 3 araw. Na maaga, tumingin ako sa kanya, at alam ko, na bawat bukas ay tataas, at bukas ay magiging baliw. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng mga kalakal na magpapakniel sa mga tao para makuha ito. Dahan-dahang tinapik ni Su Junyang ang gilid ng tasa gamit ang kanyang daliri. Halimbawa, huwag hawakan ang malalaking Hanpo kristal. Kailangan ay pira-pirasuhin ang maliit na kristal. Halimbawa, huwag bumili ng mga handa ng antidote. Kailangan munang pigilin ang mga mababang antas ng toxin mula sa mga nag-iisa. Halimbawa, bago ang pagsubok sa labas. Hindi ang healing pill ang tataas, kundi ang lung cleansing pill na kayang magtagal ng isang buong araw at gabi nang hindi humihinga. At isa pang halimbawa, huminto ako ng sandali. Bahagyang tumaas ang tingin ni Su Junyang. Halimbawa, ano? Halimbawa, dapat magpadala ka ngayon ng tao sa lantay na len sa silangang lungsod para bilhin ang 3 sirang mapa ng lihim na lugar mula sa isang lasing. Ako ang bahala sa kanya. Hindi lalampas sa 20 espiritong bato ang halaga. Pagkalipas ng 3 araw, ang isa sa mga iyon ay aabot ng 2,000 espiritong bato. Nanginig ang mga batang nakasuot ng asul sa tabi nila. Si Su Junyang ay hindi agad nagsalita. Tumingin lang siya sa akin. Parang sinusuri kung ako ba ay baliw. O kaya isang tao na mas magaling magbasa ng sitwasyon kaysa sa kanya. Matagal siyang napailing at nagsalita sa batang si Xiao Tong. Si Aking ay pumunta sa Makati Alley sa silangan ng lungsod para maghanap ng isang lasing.
Kung may 3 lumang larawan siya sa kamay, bibili niya ito sa loob ng 30 espiritu na bato. Saan pupunta si Junyang? Hindi naglakas loob si Iking na magsalita. Agad siyang umalis. Naiwan na lang kaming dalawa sa loob. Muling kinuha ni Junyang ang tasa ng alak at tumingin sa akin. Kung ang sinasabi mo ay kasinungalingan, alam mo ba ang magiging resulta? Alam mo bang sasabihin ko na hindi mo ako papayagang makaalis sa eskinita? Kaya pa bang maglakas loob mong tumaya? Dahil hindi ako nagsusugal. Dumadating lang ako para ibigay ang unang bayad kay Junyang. Ngayon, seryosong umiti si Junyang. Hindi yung nakapagpapahiyaw na nakangiti na kanina, kundi may halong seryosong ngiti. Paano mo gustong makipagtulungan? Madali lang. Inilatag ko ng isa-isa ang mga naisip ko buong araw na ito. 3 araw bago ang lumang palengke. Ibibigay ko sa iyo ang listahan ng mga kalakal at ang prioridad ng pagtanggap. Ikaw ang magbibigay ng tao, linya at mukha. Ang kikitain ay hahatiin ng 3 at 7. Ako ang 7, ikaw ang 3. Tumingin sa akin si Junyang. Parang nakarinig siya ng napakatuwa na salita. Alam mo ba, nasa lungsod ng Kingston, maraming gustong gumawa ng trabaho para sa akin, na umaasang tatanggap lang ng 3%, dahil hindi sila karapat-dapat sa 7%. Karapat-dapat ako, siya ay nakatingin sa akin, at hindi nakapagsalita ng matagal. Ang usok mula sa insenso sa silid ay dahan-dahang umaakyat. Ngunit ang atmosfera ay unti-unting bumababa. Sa ganitong mga pagkakataon, sino ang unang magsasalita? Lahat ay naunahan. Hindi ako nagmamadali, hindi rin siya. Pagkaraan ng sandali, biglang ibinaba ni Sujuni ang tasa sa mesa, bumaba ang katawan niya. Nilingon ng bahagya pa sulong. Parang apoy ang pulang manggas na sumisilay sa gilid ng mesa. Talagang nababaliw ka na, Peishao. Siguro nga, kakakuha mo lang ng 2,000 espiritual na bato mula kay Han Songhe. Kaya akala mo na kaya mo nang makipantay sa akin. Hindi pantay. Tumingin ako sa kanya. Ang listahan na hawak ko ang may ganitong halaga. Unti-unting humina ang ngiti sa mga mata ni Junyang. Hindi siya galit. Seryoso siyang nagkakalkula. Kung sulit pa talaga ang kooperasyong ito. Alam kong maaakit siya. Dahil noong nakaraang buhay, sa 3 araw na ito, kahit kumita si Junyang, hindi ito kumita ng husto. Masyado siyang naging maingat. Maraming mga produktong talagang tumaas ang presyo. Hindi siya kumain ng sapat ng maaga. At alam ko ang lahat ng sagot. Ito ang dahilan kung bakit ako naglakas loob na umupo sa harap niya. Matagal na siyang tahimik nang bigla siyang nagsalita. Ikaw 6, ako 4, umiling ako. 73, Peishao, huwag kang masyadong sakin. Ninang, tinitingnan ko siya, huwag mo rin akong kainin kung sakaling lumingon ako at humanap ng iba. Pwede mong subukan. Pero kung hindi mo gagawin ngayon, bukas malalaman ko. Yung iba ang kikita para sa'yo. Laging maliit na halaga lang. Tahimik na tinitingnan ako ni Junyang. Pagkaraan ng sandali, bigla siyang natawa. Ang laging maliit na halaga lang talaga. Baba ang kamay, baluktutin ang daliri. Dahan-dahang tapikin sa mesa. 73. Pero may kondisyon ako. Sasabihin ko, gusto kong malaman. Paano mo nalaman ang mga ito? Ngumiti rin ako. Sa tanong na ito, hintayin kong kumita muna ako ng malaking pera bago tayo mag-usap. Tumingin si Junyang sa akin ng 2 beses. At hindi na ito nagtanong pa. Hinawakan niya ang isang maliit na jade na card mula sa manggas niya. Itinulak niya ito sa harap ko. Hindi ito kalakihan. May nakaukit na isang siyam sa ibabaw. Sabay hawak nito mula ngayon. Sa Kingston City, lahat ng makakapag-adjust sa listening wind tower. Mga linya na maaring lakaran, mga bagay na maaring makita, maari mong gamitin. Ngunit kung sa loob ng 3 araw, ang ibibigay mo sa akin ay hindi katumbas ng halaga nito. Papaalisin ko sa iyo ang life extension pill at 2,000 spirit stones. Na parang pagsusuka, inabot ko ang jade pendant. Malamig ito sa aking kamay. Magaan pero mas mahal kaysa sa 2 tuyong spirit stones na iyon. Dahil ito ay nangangahulugan. Simula ngayon, hindi na ako basta taong nakakakita ng hinaharap. Nagsimula na akong magkaroon ng sariling landas. Huwag kang mag-alala, itinago ko ang jade pendant sa manggas ko. Pagkalipas ng 3 araw, si Junyang ay magrereklamo na kulang ang kanyang bahagi. Napataas ang kanyang kilay, mas lalong lumalim ang ngiti. Sasabihin ko, hihintayin ko. Habang nagsasalita, biglang maririnig ang mabilis na mga yapak sa labas. Bumalik na si Aking. Puno ng pawis ang kanyang noo. Hindi pa siya makahinga ng maayos pagpasok. Ngunit mahigpit niyang yakap ang isang pakete na mailangis na tela. Bumili si Junyang. Nabili na. 3 larawan lahat. Yung lasingero ay humingi ng 15 espiritu na bato. Sinunod ko ang sinabi mo. Sa huli, nakuha ko ito sa 12 piraso. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inilapag niya ang bag na mailangis sa mesa. Nanginginig pa ang kamay niya. Hindi tiningnan ni Junyang ang larawan. Una, tiningnan niya ako, hindi rin ako nagsalita. Itinaas ang baba. Buksan mo at tingnan. Agad na hinubad ni Aking ang mga layer ng langis na tela. Ibinunyag ang 3 luma at sira-sirang larawan. Larawan ng kabundukan Zhang. Larawan ng kabundukan Zhang. Zhang Kenzhen 2. May isa pang larawan ng kalahating tubig. At isang di kapansin-pansing bundok na batis. Hindi maintindihan ni Iking.
Ngunit nang makita ni Su Junyang ang ikatlong larawan, medyo tumigil ang kanyang tingin. Ito ang King Lingjian. Sa loob ng 3 araw, ilalabas ang unang batch ng mga balita tungkol sa lihim na lugar sa lumang pamilihan. May isang mababang uri na walang makakakita. Nasa pasukan ng tubig na puno ng ginto sa Kinglin. At ang larawan na iyon ang pinakaunang lumang mapa. Ngayon ay nagkakahalaga ito ng 17 espiritu na bato. Noong naglabas ng balita noon, nagkakahalaga ito ng 2,000. Biglang naging tahimik ang silid. Naunang nanlaki ang mata si Aking. At pagkatapos ay naging tanga ang buong katawan niya. 17 na espiritu ng bato, 2,000. Hindi na ito negosyo. Ito ay pang-hold up, si Qi Junyang ay nakatingin sa larawan. Unti-unting lumilitaw ang tunay na liwanag sa kanyang mga mata. Ang liwanag na iyon ay hindi dahil sa pera, kundi dahil nakita niya ang mas malaking sitwasyon. Tumingin siyang muli sa akin. Ang boses niya ay mas mababa ng kaunti kumpara kanina. Kasama sa libing, Ditsen. Hindi ka ba pumunta rito para makipagtulungan sa akin? Ano naman ako? Ikaw ay nandito para pilitin akong sumakay sa iyong barko. Hindi ko itinanggi. Hindi ko itinanggi. Dahil tama siya. Mula nang pumasok ako sa tinig ng hangin. Hindi ko balak na maging isang customer lang na nagbebenta ng balita. Ang gusto ko ay simula ngayong araw. Kasama si Su Junyang sa pagkita ng pera sa luma. Sa pinakamatinding unang hakbang ng pera. At ngayon ay nakasakay na siya. Binuklat ni Su Junyang ang 3 larawan muli. Maingat na inilagay sa kahon. Mabagal ang galaw. Parang kumukuha ng isang bagay na madaling pagkakitaan ng malaking pera. At parang kumukuha ng isang kutsilyo na bagong ibinigay sa kamay. Si Yi King ay nagpadala ng mensahe. Sa loob ng 3 araw sa lumang pamilihan, ang mga usap-usapan sa Tingfeng Tower ay lahat ay naibalik. Itinaas ni Su Junyang ang kanyang mata. Hindi gaanong mabigat o magaan ang tono. Mula ngayon, anuman ang sabihin ni Pace Hao, sundin niyo. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng sariling desisyon at masira ang mga bagay? Papatayin ko ang kamay ng sinuman. Nagsalita na ako. Hindi niya napigilan ang sarili na sulyap-sulyap sa akin. Yung kaunting paghamak kanina ay nawala na ng tuluyan. Naiwan na lang ang pagkabigla at kuryusidad. Isang insenso bago. Sa kanyang mga mata, isa pa rin akong taong suot ang lumang damit na may mga tambalang manggas. Pagkatapos ng isang insenso lang, ipinasa ni Su Junyang ang kalahati ng mga linya ng Tingfeng Lu. Sa akin, kahit saan ilipat ang pagkakaiba, ayos lang. Hindi ko siya pinansin. Tumingin lang ako kay Su Junyang. Unahin nating gawin ang 3 bagay. Una, linisin ang mga gamit. Ano ang lilinisin? Mga pira-pirasong kristal, mababang antas na lason, lumang mga talisman, mga pil para sa baga, sirang mga palatandaan ng depensa. Isang hininga lang na ipakita ko na ang mga gamit. May kasamang durog na esensya. Tanging kasing laki ng kuko lamang ang tatanggapin. Huwag ang buo na bulok na bag. Kailangan ng ahas na may kulay abo at itim na gagamba. Huwag galawin ang mga mas mababa sa 30 taon. Ang lumang papel ng simbolo ay dapat may natitirang bisa. Hindi mahalaga ang antas. Mas marami, mas mabuti. Kumuha ka lang ng maraming cleansing pills hanggat kaya. Huwag magtanong ng presyo, basta't hindi ito tataas ng higit sa 3 bahagi ng merkado. Kunin mo lahat kahit gaano pa kalabo, para hindi nila malaman kung ano talaga ang plano natin. Talagang sabay-sabay nating kunin ang isang bagay. Bukas, malalaman ng buong lungsod na may naglalaro ng laro. Ngumiti si Su Junyang. Ipapahayag ang ikalawang balita. Tinitigan ko siya. Pinipigilan ng balita tungkol sa naiwang larawan ng Water Palace. Huwag munang hayaang malaman sa labas. At saka pinalalakas ang usap-usapan na tumaas ang presyo ng Hanpo Crystal. Sadyang pinalalakas. Hindi ba tayo rin ang mag-ipon nito? Ito ay mga piraso ng kristal. Hindi buong piraso. Tiningnan ko siya ng isang beses. Hayaan nilang kunin ang buong piraso. Para makabili tayo ng mura. Walang gustong kumuha. Napatitiksik si Yao Soojing at nagbukas ng bibig. Tapos ay tumawa ng walang pakialam. Bahagyang kumiti si Su Junyang. Siya ay isang matalinong tao. Tama na. Ikatlong bagay sa listahan ng lumang pamilihan. Lahat ng mga mangangalakal na may hawak na panlabas na materyales para sa pagsubok. Mga tagapangasiwa ng parmasya ng mga albularyo. Isulat mo lahat ng kanilang mga pangalan para sa akin. Lalo na yung mga madalas magbaba ng presyo ng sobra. At yung mga pinakamahina ang loob. Kakainin mo ang kanilang mga kalakal. Hindi ako tumawa. Sila ang nagmamakaawa na dalhin ang mga kalakal sa akin. Tumingin siya sa akin. Ang ngiti sa kanyang mga mata ay lalong lumalim. Pace Hao, talagang medyo curious ako ngayon. Ano ba talaga ang ginawa mo sa nakaraang buhay mo? Ano ba ang sinasabi ko? Saan ka nakakuha ng ganyang kakayahan? Naghirap ng matagal. Kahit ano, may kaunti akong alam. Hindi na nagtanong si Su Junyang. Itinaas niya ang kamay at kumindat. Sige, gawin mo ang sinabi niya. Tumanggap si Yi King ng utos at umalis. Naiwan na lang kami ni Qi Junyang sa loob. Muli niyang pinuno ang isang tasa ng alak. Walang pagmamadali sa pag-inom, kundi nakatingin sa akin.
Ang mga tao sa Tingfeng Tower ay pwedeng pautangin ka ng 3 araw. Kung gusto mo pang ipagpatuloy pagkatapos ng 3 araw, kailangan mong magdala ng mas mahalagang bagay kapalit. Sige, mayroon pa. Kumatok siya sa ibabaw ng mesa gamit ang kanyang daliri. Mayroon kang 2,000 na snacks sa kamay mo ngayon. Huwag mo akong siraan, tumingin si Junyang. Ngumingiti siya. Ang Wanbao Fang ay pera. Ang pinakamahalagang hindi ang mga kalakal, kundi ang karapatan, Anlo. Karapatan, Anlo. Karapatan, Anlo. Karapatan, Anlo. Lihim na pagtitipon ng mga alchemist para sa listahan ng mga espesyal na alaga. Kahit sino ang makakaupo sa anong antas ng silid. Ang kanyang boses ay tamad. Ngunit bawat salita ay puno ng kalinawan. Maraming tao sa Kingston City ang nagnenegosyo. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na makakalabas sa kalakal at pera. Upang makipagkalakalan sa mga kwalipikadong negosyo. May bahagyang paggalaw sa aking isip. Tunay ngang magaling ang babaeng ito. Noong nakaraang buhay, kaya niyang maglakad sa gitna ng kaguluhan, hakbang sa mga basag na buto. Hindi ito walang dahilan. Naitala ko ito. Mas maganda kung maalala talaga. Tinitingnan ni Sujuni ang ako. Dahil kahit na ang paraan mo ngayon para kumita ay tama. Ngunit ito rin ang pinakamadaling matutunan ng iba. Ang tanging bagay lang ay ang kwalifikasyon. Ngayon nakuha mo ito. Baka bukas may ibang makuha ito. Tumango ako. Tumayo ako, hindi muna ako magpapagulo ngayong gabi. Nawala na agad si Nyunyang. Kailangan ko pang makipagkita sa isang tao. Si Lugugi ay bahagyang tumigil sa kanyang mga hakbang. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ang balita ni Junyang ay talagang mabilis. Tingfeng Lu, kung hindi mo man lang malaman ang pinagmulan ng isang nabagsak na espada na manlalakbay, hindi mo na dapat ipagpatuloy ang buhay sa Qingshai City. Uminom siya ng kaunting alak. Ang kanyang mga mata ay tamad na tumingin sa akin. Kahit siya, sinimulan mo na. Peizhao, lalong-lalo na akong naniniwala na hindi lang basta muling mabuhay ang pinagdadaanan mo. Hindi ko tinanggap ang sinabi mo. Kaya tumango lang ako. Babalik ako sa ibang araw para makipag-inuman kay Junyang. Tumingala ako kay Peizhao. Kung talagang gusto mong maging dakila, wag lang tumutok sa perang panlunas. Alam ko yan. Alam mo yun, Yitsen. Tinitingnan ko siya. Ang perang panlunas, pangligtas lang ng isang pamilya. Pero kung gusto kong hindi na humingi pa sa iba, kailangan kong hawakan ang kalahati ng negosyo. Sa buong Qingshai City, tahimik akong tinitigan ni Aji Nyang ng ilang sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya. Sige na, huwag kang mamatay ng maaga. Lumiko ako at bumaba ng hagdan. Sa labas ng Tingfeng Lu, lubos ng madilim ang langit. Isa-isang nagsisindi ang mga ilaw ng King Shicheng sa gabi. Maingay ang pangunahing kalye. Tahimik ang likurang eskinita na parang may nakatagong di mabilang na mga di nakikitang sinulid. Humahaplos ang hangin sa paanan ng pader. May halong amoy ng gamot, alak at lumang kahoy na medyo mamasa-masa. Nakatayo ako sa bungad ng eskinita. Tumingin ako pababa sa maliit na berding jade na palatandaan sa aking kamay. Simula ngayong gabi, totoo na akong nakakabit sa linya ng Wanbao Workshop. Ngayon ay kailangang higpitan ko pa ang pagkakabit ng linyang ito. Hanggang sa buong syudad ng bato ay hindi ako mapapalitan. Bumalik muna ako sa bahay. Binuksan ko ang pinto ng bakuran. Nakailaw pa rin ang loob ng bahay. Nakatulog si Pei Chuan sa tabi ng kama. Nabigla siya nang marinig ang tunog ng pinto. Tumingin siya at nakita ako. Nabunutan siya ng hininga nang makita ako. Umalis ka na. Yitsen, nanay kakagising lang. Tumigil ang lakad ko. Mabilis na pumasok sa silid. Si Shen Sui ay mahina pa rin. Nakakapit sa gilid ng kama. Ngunit ang kanyang mata ay mas malinaw na. Sobrang payat niya. Maputla ang mukha. Parang babasagin sa isang haplos. Nang makita akong pumasok, sinikap pa rin niyang ngumiti. Sa tinig na iyon, napigilan ang boses ko. Sa nakaraang buhay, hindi siya nakapaghintay sa tinig na iyon na tawagin ako habang gising. Lumapit ako. Umupo sa tabi ng kama, inay. Tinitigan ako ni Shen Sui. Medyo malabo ang tingin niya. Ngunit dahan-dahan pa rin niyang iniangat ang kamay para hawakan ang mukha ko. Yumuko ako at hinawakan ang kanyang kamay. Mainit pa rin ang kanyang palad. Ngunit hindi na ito kasing init na nakakatakot tulad ng dati. Sabi ni Chuan sa akin, iniwan mo ang utos na natira. Mahina ang kanyang boses. Nagpakasaya pa siya sa labas buong araw. Nakatayo si Pei Chuan sa bangin. Nakatayo si Pei Chuan sa pinto. Nakatayo si Pei Chuan sa bar. Kitang-kita ang pagka-nervous niya. Etnan, nanay, naabala ka. Ngunit mumiti siya. Ngunit sa mata niya ay may bahid ng hindi maipaliwanag na pagod. Para kay Nan, hanggang ngayon ay sapat na. Huwag kayong magpabahala, ikaw at si Chuan, huwag ninyong pilitin ang sarili nyo hanggang sa mapahama. Nabanggit na rin niya ito sa nakaraang buhay. Walang mali sa bawat salita. Pinipigil ko ang apoy sa puso ko habang nakikinig. Sa huli, isang piraso na lamang ang natira na malamig at patag. Si Jing Yang. Hindi ito isang dead end. Huwag mo akong lokohin. Hindi kita niloloko. Hawak ko ang kanyang kamay. Ang boses ay maayos na naiparinig. Nainom na ang elixir ng buhay. Ang mga gamot sa likod ay ihahanda ko rin.
Kapag makakalakad ka na, dadaling kita sa Wanbaofang para ipatingin sa albularyo. Nagtaka si Shen Suli. Marahil ay hindi niya inasahan na masabi ko ito ng ganito katiyak. Nakatitig din si Pei Chuan sa akin. Nagbago ang kanyang tingin. Mula umaga hanggang ngayon. Nagsimula na siyang maniwala ng kaunti. Zhao, saan ka kumuha ng ganitong karaming pera? 2,000 para sa merienda. Nagtinda ako ng ilang bagay. Sinasabi ko lang ito ng walang gaanong halaga. Hindi pa ito sapat, kailangan ko pang makakuha ng 200 kay Pei Chuan. Tinawag si Pei Chuan ng malakas. At bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig. Natatakot na matakot si Shen Suli. Simula bukas, sundan mo ako. Tumayo ako at lumapit sa mesa. Ipinahiga ko ang supot ng mga bato. Simula bukas, huwag ka nang manahimik sa bahay at umiyak. At huwag mo nang isipin pang ibenta ang mga sirang utos. Sa susunod na 3 araw, magiging masigla ang Kingston City. Kailangan nating makuha ang lahat bago makabawi ang lahat. Ilagay ang lahat ng dapat ilagay. Ilagay ang lahat ng dapat ilagay. Hawakan mo ang bag ng espiritual na bato. Umubo siya. Ano ang magagawa ko? Tumatakbo at nagtatala. Tumingin sa tao habang tumatanggap ng mga kalakal. Tinitingnan ko siya. Hindi ka ba palaging nagtatanong kung ano ang ginagawa ko? Inalis ko ang jade na palamuti sa aking baywang. At inihagis ito sa kanyang mga bisig. Mula ngayon, gagawa tayo ng negosyo. Tumingin si Pichuan sa jade na may simbolong siyam. Nagbago ang kulay ng mukha. Tanda ng Tingfeng Tower. Itzad, paano mo nalaman? Tanungin mo na lang mamaya. Kailangan mo lang malaman. Mula ngayon, ano ang dapat tumaas sa Kingston City? Ano ang dapat sa bansa? Sino ang dapat pagbentahan? Makinig ka sa akin, Pichuan, tingnan mo ako. Matagal nang walang nagsasalita. Tahimik ang loob ng bahay. Tanging ang ilaw lang ang bahagyang kumikislap. Pagkalipas ng ilang sandali, bigla siyang tumango ng malakas. Nang bumagsak ang tunog na iyon, medyo gumaan ang loob ko. Noong nakaraang buhay, ako lang ang nagdala. Habang tumatagal, lalo lang itong lumalala. Ngayon, iba na ang buhay ko. Buhay pa ang nanay at sumunod na rin si Pei Chuan. May koneksyon na kay Su Junyang. Napigil ko na rin ang barahan ni Luugi. Ngayon, kailangan ko na lang palagiin ng palagiin ang pera. Maagang magapan ng 2 araw. Hindi pa sumisikat ang araw. Hinawakan ko na si Pei Chuan. Mukha siyang hindi pagising. Magulo ang buhok. May berde pa sa ilalim ng mata. Parang hindi pa nakabalik ang kaluluwa. Ngayon lang nagsisimula ang 3:00. Anong meron sa oras ng Mao? Inabot ko sa kanya ang isang rolyo ng papel para tingnan niya. Yumuko si Pichuan at binuksan ito. Nakasulat doon ang unang batch ng listahan ng mga kalakal na isinulat ko kagabi sa Tingfeng Tower. Habang tinitingnan niya, lalo pang lumalaki ang mga mata niya. Ang dami namang King Fei pills. Lumang papel ng talisman, abo, laso ng ahas, laso ng itim na gagamba sa lasyan. Malabig na kristal ng lamig, antidote na perlas. Kailangan mong alisin ang lahat sa Kingston City. Hindi ito alisin. Uminom ako ng malamig na tubig. Unang alisin ang mga bagay na kaya nating dalhin. Pero ang mga bagay na ito ay mukhang walang halaga. Ngayon, wala silang halaga. Sabi ko nang may pag-aalinlangan. 3 araw mula ngayon, hindi na sigurado. Paano mo nalaman iyon? Dahil na naginip ako na minsan ay namatay ako. Naiwang naubusan si Pichuan. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala. Hindi ko na rin ipinaliwanag. Diretso na sa order list. Ang King Fei pills ang unang susubukan sa labas ngayong araw. Nagsimula ito ng maaga. Mas malala ang lason sa Xiling Zanggu kaysa sa inaasahan ng lahat. Kapag lumabas ang balita, lahat ng mabababang antas na mga cultivator sa bayan ay magmamadaling kumuha ng King Fei 1. Ngayon, ang pinakamurang presyo ay para sa lumang papel ng talisman at mga bed na pang-iwas sa lason. Isang ito ay para sa pag-supply ng King Fei 1 kapag naubos na. Isa pa, para sa mga natatakot mamatay. Ngunit ayaw bumili ng mas mataas na antas ng kagamitan. Tumingin ako sa kanya. Habang mas nag-aaral, mas ayaw bumili ng bago. Mas handang tumaya na ang lumang simbolo ay makakapagpatuloy pa. Nagtaka si Pichuan. Nawasak ang lamig. Huwag mong galawin yan buong buo. Masyadong halata at mahal. Tanging mga gilid at piraso lang ang tinatanggap. Mas pira, mas maganda. Pagkatapos ng 3 araw, lalabas na ang auction list ng lumang bayan. Maghahanap-hanap ang Tian Gongji niyan. Yung mga bag ng lason, ginagamit sa paggawa ng mga talisman, gamot at pang-iwas sa lason. Ngayon, walang kumukuha kasi ayaw nilang magkalat at mura lang ito. Hanapin na lang kapag kailangan na nila sa huli. Tataas din ang presyo niyan. Sabi ko ng buo. Nabigla si Pei Chuan sa narinig niya. Dati alam lang niya na mabilis ang utak ko. Ngayon siguro iniisip niya na hindi lang mabilis ang utak ko. Baka medyo masama pa nga. Bahala na kung narinig niya o hindi. Hatiin ng diretsyo ang mga espiritual na bato sa 3 bahagi. Unang bahagi, pumunta ka sa butika sa silangang pamilihan at sa mga nagtitinda ng mga kalat para mangolekta ng mga pulang bato ng baga. Tandaan, huwag lalampas sa 30% ng presyo sa pamilihan. Kung sobra, huwag nang kunin. Ikalawang bahagi, pumunta ka sa mga nagtitinda ng lumang gamit sa kanlurang pamilihan at sa mga tagagawa ng mga talisman para mangolekta ng lumang papel na talisman. Huwag hayaang malaman ng iba na nangongolekta ka ng mga gamit. Bumili ng paunti-unti.
Iwan mo sa akin ang pangatlo. Saan ka pupunta? Makipagkita kay Han Songhe. Kahapon. Kahapon. Tayan Gongje, lumang pamilihan, madilim na tore, lihim na lugar, ang mga hangin na ito. Ay ginagawa pa lang namin ni Su Junyang. Inaayos ko ang manggas ng damit ko at lumabas. Kailangan ko ring paandarin si Han Songhe ngayon. Hindi ka ba kakakuha lang ng 2,000 espiritual na bato mula sa kanya? Kaya nga kailangan kong bumalik. Tumingin ako pabalik sa kanya. Umiti ako sa taong kumagat sa akin ng isang piraso ng karne. Pinakamainam siyang magpatuloy sa pagpapainit ng aking palayo. Kuya, sa totoo lang, parang medyo manloloko ka na ngayon. Sa negosyo, sino ang hindi parang mandaraya? Pagkatapos kong sabihin iyon, inangat ko ang paa ko at umalis. Ang kalangitan ay bahagyang nagiging maliwanag. Hindi pa ganap na nagigising ang Kingston City. Ngunit alam ko, simula ngayon, ang lungsod na ito ay magiging mas masigla araw-araw. At ako ay abante bago pa ito tuluyang magliyab. Una, ipunin ang pinakamahalagang mar sa sarili mong kamay. Nang makita ni Han Songhe ako, nasa silid siya at tinitingnan ang apoy ng pugon na hindi masyadong maliwanag. Ang kulay ay madilim, parang isang matandang hayop na kulang sa sigla. Nakahiga sa pugon na humihingal ng may kahirapan. Ang 3 disipulo sa tabi ay hindi makagawa ng ingay. Lahat ay nagmamasid. Isang nagbabantay ng apoy. Isang nakatingin sa pader ng horno. Nangangatog ang noo sa pawis. Kakapasok ko pa lang sa pintuan. Biglang may pumuslit na usok mula sa horno. Isang itim na usok ang sumulpot. Ang estudyanteng nasa kaliwa ay nanlaki ang mga mata at pumuti ang mukha. Guro, tumahimik ka, hindi man lang lumingon si Han Songhe. Itinaas lang niya ang kamay at kumaway. Isang alon ng apoy na espiritu ang dumaan. Pinilit nitong itulak pabalik ang usok sa ilalim ng pugon. Yumuko siya ng manggas. Ang ekspresyon niya ay nananatiling kalmado. Pero nakikita ko, na kahit naayos niya ang apoy sa pugon, pero hindi pa ito ganap na naayos. Ang apoy sa pugon ay para sa buhay, hindi para sa mukha. Talagang gusto kong ibalik ang pugon sa dati nitong init. Kailangan pang magdagdag ng maraming bagay dito. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Hindi isang beses na transaksyon ang ibinenta ko sa kanya kahapon. Ito ay tiket para makapasok. At ngayon, nandito ako para ibenta ang pangalawang album. Swerte mo namang dumating ka. Kakatulong mo lang sa akin sa isang problema. Ngayon, bumalik ka na naman. Paano may dala ka pang mga bagay sa kamay? Nakatayo lang ako sa pintuan, hindi pumasok. Tinitingnan ko lang kung tatanggapin ni Han Lao. Nang marinig niya, napangiti siya. Ang batang ito, hindi pa siya matanda. Pero palaki ng palaki ang kanyang tapang araw-araw. Hindi siya hangal. Tinitingnan ko ang palayok na iyon. Ngayong araw na ito ang negosyong ito. Wala nang ibang tatapang sa Kingshe City kundi ako. Sabi ni Ginoong Han. Sabi mo nga. Hindi agad ako nagsalita. Muling tinignan ko ang 3 disipulo sa loob ng bahay. Malinaw ang ibig sabihin. Lahat sila palabas, parang binigyan ng maluwag na palad. Mabilis silang bumaba ang ulo at umalis. Pagkatapos isara ang pinto. Sa loob ng alchemy room, tanging ang apoy at amoy ng gamot ang natira. At isang bahagyang usok na parang may nalalabi pa na usok. Ngayon, sabihin mo na, bago ang lumang pamilihan, tataas ang King Fei Wan. Siyempre, hindi lang ito. Lumakad ako ng 2 hakbang pasulong. Una, tataas ang King Fei Wan. Susunod na tataas ang bituin ng pag-iwas sa toxins at mga mababang antas na natitirang simbolo. Ang pira-pirasong kristal ay tataas sa 2 alon. Tunay na mataas na presyo ay lalabas sa mga toxin pouch at mababang antas ng antidote powder. Hindi sinabi ni Han Songhe na naniniwala siya. Hindi sinabi ni Han Songhe na hindi siya naniniwala, ni hindi siya nagpakita ng emosyon. Ang ganitong matandang fox ay hindi basta-basta nagpapakita ng damdamin. Dahil ang dahilan ay ang pagsubok sa labas ay nauna ng 7. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi ba natanggap ni Han ang impormasyon? Tumingin si Feng Hansong sa akin. Naging maseryoso ang tingin niya. Alam ko na nasabi ko na ang tungkol sa maagang pagsubok sa kanila. Malamang narinig na niya ang ilang balita. Pero hindi pa ito ganap na napatunayan. Sa maraming bagay sa tunay na mundo, hindi kailangan ng patunay ang balita. Basta maramdaman mo lang ang amoy. Yung mabilis makahuli ng balita, siya na ang unang nakakain. Kahit pa maaga. Ano ang kinalaman nito sa King Fei Wan? Nagbago ang pasukan sa Xiling Miasma Valley. Sabi ko ng kalmado, hindi nadadaan ang bagong mga disipulo sa East Ridge Shallow Path, kundi sa hilagang bahagi ng putol na bangin. Mabigat ang miasma doon. Hindi kayanin ng mga mababang antas na disipulo. Ang King Fei Wan ang unang pangangailangan para sa kaligtasan. Alam mo na ang punto ng pagpasok. Mas marami akong alam kaysa dito. Tahimik ang silid ng alkimya ng ilang sandali. Nang biglang umingay ang apoy sa pugon. Naging mas malinaw ang bawat hininga ng tao. Sa wakas, tumingin si Han Songhe sa akin ng tuwid. Pei Zhao, sino ka ba talaga? Isang taong mahirap ng matagal. Kaya't lahat ay handang ipagsapalaran. Tumingin siya sa akin. Tumingin siya sa akin. Parang gusto niyang makita ang pangalawang balat sa aking mukha. Hinayaan ko siyang tumingin. Sa ganitong pagkakataon, mas lalo kang nagiging halatang may takot kapag umiwas ka. Mas matatag ka. Mas mapapansin niya na may hawak kang tunay na bagay. Pagkaraan ng ilang sandali,
Lumiko si Han Songhe at kinuha ang isang luntiang jade na botelya mula sa istante ng gamot. Inilapag ito sa mesa. May 300 piraso ako ng King Fei Wan dito, ako. Mabilis si Old Han. Huwag munang magyabang. Tumingin siya sa akin. Kung hindi tumaas ang bagay na ito sa loob ng 3 araw, hindi ko sisihin ang sarili kong pagkabulag. Sisisihin ko lang ang iyong galing sa pagsasalita. Maaaring sisihin ni Ginoong Han na naglakad ako para ibalik ang bote ni Wang. Ngunit 300 butil ay hindi sapat. Malayo pa ito sa sapat. Tumingin ako sa kanya. Kung tunay kang naniniwala sa akin, huwag lang mag-ipon ng gamot. Dapat mo ring unahin kunin ang mga formula ng panlaban sa lason sa lungsod. Mga piraso ng kristal sa maliit na tindahan. Ilang mambabarang na nakatago pa ang lumang papel ng simbolo. Sabay-sabay nilang hawakan. Para kang mas nakakaalam pa kaysa sa akin kung paano magplano at magluto ng elixir. Hindi ako kasing yaman mo sa pera. Hindi mo ako kayang unawain. Bigla siyang tumawa pagkatapos niyang marinig. Sige, sabihin mo, nakikinig ako. Inilatag ko ang mga plano na naisip ko kagabi, isa-isa. Unang hakbang, ipaalam ni Ginoong Han. Sa hapon ngayon, maglabas ka ng balita sa inyong grupo. Ang Westridge Miasma Valley ay naging mas malamig at basa kamakailan. Kakabaki mo lang ng isang batch ng King Fei Wan. Mas malakas ang bisa nito ng 3% kaysa karaniwan. Pero 3 araw lang itong binibenta. Sa pangalan ko, unang paandarin ang hangin. Umingiti ka sa akin. Pero huwag mong sabihin na maaga ang pagsubok. Sasabihin lang nila na mabigat ang hangin sa Miasma Valley. Mas malabo, mas madali para sa tao na maghinala. Kapag ang tao ay nagsimulang maghinala, bumibili siya ng mas mabilis kaysa sinuman. Ikalawang hakbang, papasukin si King Luo para bumili ng mga karaniwang gamot sa baga at mga gamot laban sa lason. Sinasabi ko na hindi ka dapat lumabas. Siya ang pinakaangkop na lumabas. Mukha siyang pamilyar, akala ng iba siya ang nagdadala ng mga paninda para sa iyo. Hindi nila maiisip na ikaw ang maaga ng kumukuha ng mga kalakal sa buong lungsod. Tumingin sa akin si Han Songhe. May kaunting tunay na paghanga sa kanyang mga mata. Ikalawang hakbang. Hintayin mong magsimula ang galaw ng presyo. Pagkatapos ay hayaang itaas iyon ng Tsingfeng Tower. Malamig na piraso ng kristal. Ako'y napahinto sandali. Pagdating doon, iisipin ng lahat na ang tunay na malaking kita ay nasa Hanpo Kristal. Siyempre, may mga taong ituturing ang King Fei Pill bilang lumang produkto na tumaas na ang presyo. At lilipat na lang sa pagkuha ng mga susunod. Pero ang tunay na kumita ay kami na kumain ng mga ito sa unang alon pa lang. Mababang antas na gamot at simbolo. Nasa iyo rin ang tingin ng Hangin Tower. Ngayon, halos kalahati na lang. Kahit si Sujuniang ay pumayag na makialam ka. Sabi ko, mahal niya ang pera. Sabi ko, mahal niya ang pera. Sabi ko, mahal niya ang pera. Ako rin, basta magkapareho ang direksyon, okay lang ako. Walang bagay na hindi natin pwedeng gawin ng magkasama. Tumingin si Han Songhe at ngumiti ng mabuti. Peishao, ngayon medyo naniniwala na ako na hindi ka nagbibiro. Hindi ko na nasabi yun. Pinag-usapan ko lang ang huling bahagi. At ang ika-4 na hakbang. Sabi mo tungkol sa Tayan Gongje. Hindi na kailangang alalahanin nila Uhan. Tinitigan ko siya. Pagkatapos tumaas ang Cold Soul Fragment. Siyempre, may magpapalakas sa hangin para sa atin. Ang kailangan mo lang tandaan ngayon, unahin mong kainin yung pinaka-hindi halata. Habang nakatutok na ang lahat sa malaking bulto. Nasa bulsa na natin ang pera. Pagkatapos sabihin ito, matagal ang tahimik sa loob ng silid ng alkimya. Tinitingnan ni Han Songhe ang palayok ng alkimya. Parang nagbibilang, parang nag-iisip. Matagal bago siya nagsalita. Agad na may narinig na mga hakbang sa labas ng pintuan ni King Luo. Mukhang matagal na siyang nagbabantay sa labas. Nang bumukas ang pinto, pumasok nga si King Luo. Ngayong araw ay nakasuot siya ng mahabang damit na makipot ang manggas na kulay mapusyaw na asul. Nakaangat ang buhok niya. Malinis ang mga mata at kilay. Tumingin siya sa akin. Mas mukhang isang taong pwedeng tumulong o gumawa ng mga gawain kaysa kagabi. Tiningnan muna niya ako. Malinaw na naaalala pa niya ang galit noong kagabi. Hindi siya masyadong magiliw ang tingin. Guro, mula ngayon. Gawin ayon sa sinabi ni Peishao. Ayon sa sinabi niya, panglinis ng baga at pangiwas sa lason. Kumuha ng kahit anong makakaya mula sa merkado. Huwag magdulot ng gulo. Sabi ni Han Songhe na may malamig na tono. May 3 araw pa. Lahat ng balita na may kinalaman sa paglala ng malamig at basa sa Xiling Sanggu. Pwede mo ring itulak palabas ng bahagya. Bumulong si King Luo. Hindi niya inaasahan. Na totoong susundin ni Han Songhe ang sinabi ko. Paano naman ang guro niya? Akala mo ba matanda na ako? Na hindi ko na alam kung kaninong salita ang dapat pakinggan. Sa isang pangungusap lang, agad na nagsalita si King Luo. Nang muling tumingin siya sa akin, hindi na lang ito pagtutol. May halong komplikadong damdamin na hindi maipaliwanag. Siguro ito ang unang pagkakataon na may taong sa kanyang teritoryo. Ay mas mukhang may alam sa sitwasyon kaysa sa kanya. Naiintindihan ko na. Umiti siya ng bahagya. Pumunta na ngayon. Bakit? May problema ba? Kapag namimili ka,
Huwag munang kunin yung pinakabago at pinakamaswerteng batch. Mas gusto kong kunin muna yung mga mura at pangkaraniwan. Lalo na yung mga nakatago sa maliit na tindahan at sa mga ngalakal. Yung mga ganitong klase ng produkto. Mukhang hindi kaaya-aya, pero madali mong mapagbibentahan. Pinakamainam din para sa bansa. Bakit hindi direktang kunin ang pinakamaganda? Dahil ang mga totoong kukuha ng pinakamaganda. Hindi ka nila kailangan. Kalma ang tono ko. Pero yung mga kalat na walang pumapansin. Maliban sa akin, wala pang gustong kunin. Tinitigan niya ako ng 2 segundo. Siguro ay gusto niyang tumutol. Pero naisip ang mga piraso ng pugon kagabi. Sa huli, wala siyang sinabi. Lumiko at umalis. Pagkatapos niyang lumabas, si Han Song-hye ay bahagyang umiti. Marunong ka talagang mag-utos sa iba. Para makatipid ng iyong lakas. Bakit hindi gamitin ang sa iba? Parang galing sa tono ni Ki Juni ang sinabi mo. Kaya akong makipag-usap ng maayos sa kanya. Umiling si Han Song-hye. Parang napatawa ko siya. Itinaas niya ang kamay at kumuha ng isang kahoy na plaketa mula sa manggas at itinapon sa akin. Hawak ko, itinaas ko ang kamay at huliin ito. Isang kahoy na plaketa para sa pagdaan sa Danfang. Nakaukit ang pangalan na Han. Sa likod ay may 3 apoy na guhit. Sa susunod na 3 araw, kung nais mong pumasok sa likod na silid ng Efiden, sa imbakan ng gamot at kalat-kalat na mga bagay, hindi na kailangang ipaalam sa kanya, siya ang bahala sa akin. Pero huwag mong kunin ang hindi nararapat. Huwag mag-alala, Lolo Han. Ilalagay ko ang udentag sa aking manggas. Hindi ako gumagawa ng lugi. Sige, kumita ka na ng pera mo. Salamat nang makarating ako sa pintuan. Bigla akong tinawag ni Han Song-hye, Peishao, Gikan. Kung ganoon ka kagaling magbasa ng sitwasyon, dapat alam mo rin na sa lumang pamilihan. Ang tunay na mahalaga ay hindi lang ang pulang butil na bulaklak. Napahinto ako sa aking mga hakbang. Tumingin pabalik sa kanya. Tahimik ang ekspresyon ni Han Song-hye. Parang nabanggit lang ng basta. Unang auction sa madilim na gusali. Sa huli, may iba pang tampo. Kung sapat ang iyong mga espiritual na bato, huwag lang tumutok sa isang bulaklak. May bahagyang paggalaw sa aking puso. Dumating ang unang auction sa lumang lungsod mula sa nakaraang buhay. Karamihan sa mga tao sa Kingshi City ay nakatutok lang sa Crimson Spleen Flower. Dahil ito ang pangunahing gamot na ipinapakita sa listahan. Pero ang tunay na nagdulot ng pagtatalo sa mga susunod na puwersa ay yung bagay na ipinakita pagkatapos ng pangunahing auction. Isang piraso ng sira na papel. Isang piraso na hindi maintindihan ng lahat noong una. Pero kalaunan ay pinagsigawan at pinag-agawan ng lahat isang lumang piraso ng aray. Nagsimula rin ito sa bagay na iyon. Si Su Junyang, Tian Gongji, Wan Baofang. Pati na rin ang ilang mga panlabas na sekta. Lahat sila ay nahalo sa isang mas malaking plano. Plano kong hintayin munang dumami ang pera ko, bago ko ito subukan. Pero ngayon, sinabi na ito ni Han Song-hye. Ibig sabihin, nakuha na rin niya ang ibig sabihin. Ipinapakita na naamoy na rin niya ang amoy. Alam kong nakatingin siya sa akin. Kaya ngayon, hindi lang ako kumikita ng pera para sa gamot. Tumingin si Han Song-hye sa akin ng malalim. Hindi na siya nagsalita. Lumiko ako at umalis sa Danfang. Sa isip ko, itinulak ko na ang susunod na plano. Sa simula, balak ko lang munang kumain ng mga materyales para sa pagsubok. Mukhang kailangan na itong maging mas mabilis ngayon. Kailangan kong kunin ang pulang ugat na bulaklak. Kailangan ko ring makuha ang mga natirang pahina ng sinaunang anyo. At para makuha ang mas malaking bagay, kailangan munang umikot ng mas mabilis ang espiritu ng bato. Sa labas ng bangka, ganap ng maliwanag ang araw. Mas marami na ang tao sa pangunahing kalye kumpara kagabi. Mga naglalakad na karavan. Lahat ng mga alalay sa butika ng mga panlabas na disipe ay nagsimula ng kumilos. Ang lungsod ng Kingshi ay parang ganoon pa rin. Ngunit sa aking paningin, hindi na ito isang lungsod. Ito ay isang malaking listahan ng mga kalakal. Bawat kalye, bawat tindahan, bawat pwesto. Sa susunod na 3 araw ay magkakaroon ng anong kakulangan at anong kabaliwan. Alam na alam ko, itataas ko ang kamay ko at hihigpitan ang manggas. Pupunta sa Dongshi para sa mga gamot sa baga. Kailangan kong makita ito ng aking sariling mga mata. Kung gaano nakarami ang nakuha ni Su Junyang at Tiking Luo. Kung mabilis ang kanilang mga kamay. Bago magtanghali ngayon, makakagamit ako ng pangalan ni Han Song-hye para pasimulan ang unang apoy. Mas masaya ang East Market Medicine Street kaysa sa karaniwan. Hindi pa ako nakalakad pabalik sa kalye. Nakita ko na si Iking Luo. Nakatayo siya sa harap ng isang botika. Nakakunot ang noo habang nakikipag-usap sa may-ari. May 2 tao sa likod niya mula sa Ting Feng Lu. 3 kahon ng bote ng gamot na ang naipon sa tabi ng paa. Hindi siya mabagal sa trabaho. Yung kaunting pagiging prinsesa niya. Pagdating sa seryosong gawain, nawawala agad. Kitang-kita na hindi sinayang ni Su Junyang ang pag-aalaga sa kanya. Nakatayo ako sa kabilang kalye at nanood ng ilang sandali. Ang may-ari ng botika ay nakangiti pero mapait ang mukha. Malinaw na napagod na siya ng husto. Ibalot mo na rin ang nasa itaas. At isama mo na rin yung 2 kahon ng lumang gamit sa likod. Miss Ye, masyado namang mababa ang presyo mo. Hindi naman ako kumuha ng walang kapalit. Sabi niya ng malamig, kung hindi ka magbebenta, lilipat ako sa katabi. Maraming gustong bumili sa kalye na ito ngayon. Ang may-ari ay walang masabi dahil sa pagka-block.
Kailangan lang niyang magitingit at utusan ang katulong na ilipat ang mga kalakal. Sa mga sandaling ito, parang may naramdaman si Iking Luo. Bigla siyang lumingon. Mula sa kalahating kalye. Isang sulyap lang, nakita niya ako. Mabilis siyang nagulat. Agad na nagtaas ang kanyang kilay. Tinaas ko ang kanyang baba. Lumapit ako. Mabilis ang kilos. Hindi kasing bilis mo. Tumingin siya sa akin ng mabilis. Walang dala para inspeksyonin. Dumating para baguhin ang presyo, Yiking. Mula ngayon, tinatanggap lang ng King Fei Wan ang mga lumang produkto na hindi lalampas sa 70%. Huwag nang hawakan ang mga bagong produkto. Tinitingnan ko ang mga kahon ng bote ng gamot. Lalo na yung mga mukhang napakaganda. Huwag mong hayaang malaman ng iba na talagang naglilinis ka. Pero kagabi ay kagabi. Pinutol ko siya. Si Han Songhe ay maaari nang magbigay ng impormasyon. Kapag umarangkada na ang hangin, ang bagong kalakal ay kusa ng tataas. Ang kailangan natin ngayon ay mababang presyo at sapat na dami. Hindi ito para sa ibang tao. Si Iking Luo ay nagkunot ng noo. Malinaw na hindi niya gusto ang biglaang pagbabago. Ngunit alam kong makikinig siya. Dahil sa nangyari kahapon sa laro ng core. Natutunan na niya ang kanyang leksyon. Totoo nga, nakalubog lang siya ng 2 hininga. Pagkatapos ay tumingin siya sa may-ari ng botika at nagsabi, ayaw ko na ng mga bagong nasa taas na hanay. Yung 2 kahon ng lumang kalakal sa likod na imbakan. Sa presyo na sinabi ko kanina, agad na ilagay sa sasakyan. Nagtaka ang may-ari sa simula. Mabilis na ngumiti siya. Mas masaya ang magbenta ng mga lumang bagay kaysa sa mga bago. Ngayon, mas mabilis na ang kanyang mga galaw. Nakatayo ako sa tabi at nanonood. Nagmumuni-muni ako sa isip ko. Mga alingaw sa kalye ng mga gamot, mga nakatagong linya ng mga nag-aayos. Kasama na ang sariling imbakan ni Han Songhe. Matapos ang pagkakataong ito, maaaring makuha ng King Fei Wan ang 3% ng mga kalakal sa buong lungsod. Basta't umabot ang unang hangin bago magtanghali. Magsisimula ito sa hapon. At ang presyo ng mga kalakal na ito ay kusa ng tataas. Ilang bagay pa ba ang itinago mo na hindi mo sinabi sa akin? Sapat na para kumita ka. Sapat na para kumita ka. Hindi yan ang tinatanong ko. Ano ang tinatanong mo? Bakit ko nalaman? Hindi siya nagsalita. Malinaw na pumayag siya. Kung talagang gusto mong malaman, hindi sinasadyang tumango. Dahil mas mahirap pa ako sa inyo. Sabi ko ng banayad, hanggang makita ko ang isang espiritu na nahulog sa lupa. Lahat ng oras iniisip kung ano pa ang pwedeng maging kinabukasan nito. Napatigil siya. Malamang hindi niya inasahan na ganito ang magiging sagot ko. Hindi ko na siya tiningnan. Tumingin lang ako sa kanto ng kalye. Isang grupo ng mga disipulo ay mabilis na naglalakad mula sa dulo ng pangunahing kalye. May mga madilim na berdeng putik sa kanilang mga badge. Parang kakabalik lang. Mula sa labas ng bayan, dumating, bahagya kong pinisil ang aking labi. Parang magkakaroon ng hangin. Nang lumipas ang grupo ng mga disipulo, nagbago na ang hangin sa kalye ng mga gamot. Nagsimula lang na may mga tao na tumingin ng mas matagal. Sunod-sunod, isang maliit na nagtitinda ng mga gamot sa kanto. Agad na nakilala ang putik na iyon. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Ang putik mula sa tabi ng siling sanggu. May berdeng halo ng itim. Kapag natuyo, nagkakaroon ito ng manipis na puting hamog. Hindi mo matututunan yan kahit saan pa. Galing ito mula sa Hilagang Dalisdis. Ang pagsubok ngayong taon ay sa Hilagang Dalisdis. Hindi ba sa silangang daan ng bundok ang dadaanan? Sino ang nagsabi sa'yo na dapat sa silangang daan? Niyakap na nagtitinda ang kanyang laway. Noong nakaraang taon, nakapunta na ako sa Hilagang Dalisdis kasama ang iba. Doon madalas ang miasma. Yung mga disipulo ng paglinang ng enerhiya, pagpasok nila, kalahating araw lang, ubo na at hindi na makataas ng ulo. Yung ilang mga nag-iisang nag-aaral na nag-aayos pa ng gamot. Lahat sila nakapakinig ng maigi. Nakatayo ako sa pintuan ng botika. Tinitingnan ko itong eksena, hindi kumilos. Ito ang hangin. Kapag ito'y dumaan, hindi mo na kailangang itulak pa ng sobra. Nakita rin ni Iking Luo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. At hindi niya naiwasang tumingin sa akin. Hindi ako nagsalita, kundi gumawa lamang ako ng senya sa kanya. Naipagpatuloy ang pagkuha, agad siyang nakaintindi. At agad na humarap sa tagapangasiwa. At sinabi, ilabas na ang natitirang 2 kahon mula sa likod. Hindi ba sinabi mo kanina na gusto mo na naman? Hindi pwede, boss. Siyempre pwede, Jinui. Sandali lang, saglit lang. Sa kalsada, may mga tao nang nagtatanong tungkol sa presyo ng lungfung pil. May isang binatilyo na may dalang tabak, kakabalik lang mula sa labas. Mabaho pa ang damit niya, may dumi sa gilid. Pagpasok niya sa butika, agad niyang pinukpok ang mesa. Kuya, 2 bote ng King Fei Wan para sa akin. Siyempre, tiningnan ng may-ari si Iking Luo. Tiningnan din niya ako. Mabilis na umiikot ang mga mata niya ng 2 beses. Agad na umiti ang mukha niya. Huling-huli ka na, kaibigan. Ngayon, mabilis ang King Fei Wan. Presyo ngayon, isang bote ay 4 na pirasong espiritu na bato. Kahapon, di ba 2 kwadro lang yun? Kahapon ngayon. Ngayon, tumaas ang presyo ng mga gamot. Siksik na ang apoy sa panig ng albularyo. Wala na akong magagawa dito. Nagalit ang binata at nagsalita ng masama. Pero napilitan pa rin siyang bumili ng isang bote. Tumaas ito ng 4 na kwadro.
Yung ilan sa tabi niya na dati ay nag-aabang pa. Biglang naging hindi na mapakali. Sa ganitong mga pagkakataon, lahat ay ayaw nang maghintay. Dahil kapag naghintay ka, ibig sabihin, inaasahan mong tataas pa ito. Kung tumaas na nga, ito pa lang ang simula. Sabi ko nang may banayad, pagkalipas ng isang oras, kapag nagsimula na rin ang mga tindahan sa kanluran ng lungsod, hindi na mabibili sa lumang presyo ngayon. Kaya huwag muna nating ibenta ang mga nasa kamay natin. Tinitingnan ko ang mga kahon ng bote ng gamot na inaayos sa sasakyan. Hayaan natin itong tumaas pa ang presyo. Kita natin ang unang alon ng takot. Hindi ito ang maliit na ito. Ngumiti si Yen Yeong Lihluo habang nakatingin sa harap. Hindi na nagsalita. Malinaw na nagsimula na siyang sumunod sa takbo ng aking isipan. Sa loob ng kalahating oras, umiinit na ang buong kalye ng parmasya. May nag-imbestiga tungkol sa pagsubok sa North Slope. May nag-aagawan sa King Fei Pill. May nagsimula ring magtanong tungkol sa toxin avoidant powder at mababang antas na residual talisman. At saka, ang mga matatalino ay lumingon na para kunin ang mga halamang gamot ng King Fei Wan. Sayang, nahuli sila. Ang tunay na mahalagang mga halamang gamot na bulto at lumang stock, mula kagabi hanggang ngayong umaga, ay kinain na namin ni Su Junyang at ni Han Songhe nang halos ubos na. Ngayon ay pumapasok na sila sa lugar. Mas mataas pa nga ang makukuha mong halaga kaysa sa inaasahan nila. Iyan ang tawag na pagkakaintindi. Sa kulang na pera, hindi ka kailanman makakakuha ng halaga kung gaano kahalaga ang isang bagay. Ang alam lang nila ay kailan lang malalaman ng iba na mahal ito. Kakatapos lang ng tanghali, dumating na ang mga tao mula kay Su Junyang. O si aking pa rin. Pagpasok niya sa kalye ng botika, diretso siya sa akin. Hindi pa siya makahinga ng maayos. Ngunit ang mga mata niya ay nakakagulat ang ningning. Sabi niya, ang King Fei Wan ay bagong labas ngayong umaga. Hanggang ngayon, ilang tindahan sa kanluran ng lungsod ay 2 beses nang nagtaas ng presyo. Sumunod ang presyo ng bidusan, tumaas ng 30%. Nagsimula na ring magwalis ang mga lumang papel ng simbolo. Bumaba ang boses ni Aking. Parang sunod-sunod na paputok ang labas. Pinapakiusapan ni Junyang na itanong sayo. Nagsimula na bang kumilos ang cold soul fragment crystal? Hindi pa, tiningnan ko lang ang kanto ng kalye. Hayaan muna nilang painitin ang King Fei Pill at antidote powder. Habang iniisip nilang sila ang unang nakakain ng karne. Mas mabuti pang muling hawakan ang malamig na pira-pirasong kristal. Kailangan pang maghintay. Iexat, sabi ko. Bumalik ka ngayon at sabihin kay Junyang. Magpadala ng isa pang mensahe. Sabihin mong may isang naglalakbay na nagmula sa Xilingzhuang Valley, na may natitirang lason sa katawan. Halos ilabas ang baga sa pag-ubo. Ilagay mo rin ito. Tinitingnan ko siya. Habang mas pira-piraso ang balita, mas mahirap para sa mga tao na buuin ang buong katotohanan. Mas madalas nilang pinupuno ang natitirang kwento. Naiintindihan ko na. Sila mismo ang mag-iisip na magbago ng daan patungo sa mapanganib na lugar. Sige na, si Iking ay tumatakbo ng mabilis. Pace Hao, hindi ka talaga mukhang isang seryosong monghe. Ang mga seryosong monghe ay abala sa pagkuha ng gamot ngayon. Tiningnan ko siya ng mabilis. Ako ang kumukuha ng kanilang isipan. Gusto niyang tumutol. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili at napatawa. Matapos siyang tumawa, saka siya nakapag-isip. Agad siyang nagseryoso ulit. Ano ang susunod? Susunod ay kukunin ang mga piraso ng malamig na espiritu. Ngayon na. Tumango na ako, ang hangin sa kalye ng botika ay umuusok na. Kapag naamoy ng mga tao sa Tiangong Pavilion, mabilis silang kikilos. Ang mga piraso ng malamig na espiritu. Hindi katulad ng cleansing pill na mabibili ng dahan-dahan sa isang gabi. Kapag nagsimula na ito, bigla itong tataas ng malaki. Agad na sinalihan ni Eking Luo ang mga tauhan na ayusin ang kahon ng gamot. Saan tayo pupunta muna? Sa lumang mina ng silangang pamilihan. Hindi ba dapat sa tanggapan ng Tiangong tayo magbantay? Bantayan sila para saan? Uwi na ako. Mas matagal nilang hindi malalaman, mas malaki ang kikitain natin. Totoong puk. Dapat din silang tumutok sa mga tao na hindi alam kung ano ang hawak nila. Mas marumi ang lumang minahan ng silangan kaysa sa kalye ng gamot. Buhangin, abo, sirang minahan at mga lumang kahoy. May itim at puting patong sa lupa. Kapag humangin, nakakairita sa mata. Karamihan sa mga nagbebenta ng materyales ay hindi mga lehitimong monghe. Hindi ito mga minero, tagapag-ipon, o mga brabo ng grupo. Ang hawak nila ay mga tirang hindi pinapansin ng malalaking tindahan. Tulad ng mga pira-pirasong malamig na kristal. Ang buong piraso ay kinukuha ng mga tagagawa ng kagamitan. Pero ang mga pira-pirasong kristal ay masyadong maliit at hindi matatag ang espiritual na enerhiya. Karamihan ay iniisip na walang silbi ito. Nananatili lang para sumakop ng lugar. Sayang naman itapon. Pinakamainam para sa mga tulad nating bumili sa pinakamababang presyo. Pagpasok ko sa lumang mina na kalye, hindi ako huminto para tumingin o magtanong. Dahan-dahang hinawakan isa-isang piraso ng basag na kristal. Laging may ulap na guhit na nagpapalamig. Hindi pa gaanong nadumihan ng apoy at dumi. Huwag yung malaki. Yung sobrang nakikita at sobrang linis, huwag. Ibig sabihin, alam din ng nagtitinda.
yung mga nakatago sa gitna ng mga kalat, na binibenta bilang mga piraso na panghalo. Sila ang pinakaangkop na kuhanin. Sa grupong ito, may mga piraso ng cold so shard. Mayroon din dito sa abo. Yung piraso na ito, hindi ba't gumuho na rin? Mas maganda pa nga kung gumuho na. Ilalabas ko yung piraso na may maputing kristal. Yung buong piraso may makakagusto pa. Pero kung gumuho ito sa 3 o 4 na piraso, walang may gusto. Tumingin si Yeking Luo sa maliit na piraso na hawak ko. Hindi na niya mapigilan ang pagtawa. Paano mo nakuha ang mga mata na ganyan? Paano mo ito nalaman? Ngayon, hindi na siya nahirapang magsalita. Tumingin lang siya sa akin ng sandali. Tahimik na bumubulong na nakakainis ako. Kahit nakakainis, kailangan mo pa ring matuto. Ibinato ko ang mga piraso ng kristal sa bag. Kung hindi, baka maloko ka sa hinaharap. Hindi mo nga alam kung paano ka nalugi. Napahuni siya. Hindi na siya sumagot. Ngunit nagsimulang maayos na itala kung paano ako nag-ayos. Paano nagbaba ng presyo. Paano nagpapanggap na walang pakialam. At inilagay ang tunay na mahalagang bagay. Kasama sa isang tambak ng walang silbing mga mineral. Mabilis na napuno ang unang bag ng malamig na kristal na pira-piraso. Napuno rin ang pangalawang bag. Pagdating ng gabi, nang lumabas kami mula sa lumang kalye ng mina, ang bag sa aking baywang ay mabigat na. May kaunting alikabok sa mukha ni Yeking Luo. Marumi rin ang manggas niya. Ngunit ang mga mata niya ay nagniningning ng malakas. Parang kagaya lang nung kanina na nakakuha si Tiris ng ginto mula sa isang tambak ng mga batong basura. Magkano na ngayon ito? Naisip ko na. Kung pagsasamahin, mga 100 higit pang mga batong espiritu lang ito, nagulat siya. Kaya masigasig ka pa rin sa pagtanggap. Dahil bukas, hindi na ito magiging ganito ang presyo. Nakikita ko siyang nagbebenta. Kung titingnan lang ang araw na ito, mas mabuting bumalik na lang sa bahay magtanim. Tinitigan niya ako. Matagal na walang nagsasalita. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Binubuo niya akong muli. Noong kagabi, akala niya maswerte ako. Nadiskubre ko ang isang buong truck ng mga sirang luwad. Ngayon, tinapos ko ang Medicinal Street at Old Mine Street. Dapat ay naintindihan na niya. Hindi ako nabangga ng aksidente. Alam kong mas nakakatakot ito kaysa sa swerte. Nang unti-unting dumilim ang paligid, dumating si Yeking muli. Ngayon, hindi siya tumakbo. Si Jiping ang sumalpo. Ang kanyang mukha ay halo ng pagkagulat at tuwa. May nangyaring malamig na kristal doon. Paano nangyari iyon? Doon sa tanggapan ng langit. Bigla silang nagpadala ng tao para maglinis sa 3 tindahan ng mina kaninang hapon. Lahat sila ay tumatanggap ng mga buo at malamig na kristal. Nang kumalat ang balita, ang mga lumang mina, yung mga medyo maayos na produkto sa kalye, ay naubos na ng mabilis. Huminga si Yeking at bumati sa akin ng isang suntok. Sinabi ni Junyang na tanungin ko, kung ilalabas na ba ang unang batch, hindi pa ang tamang panahon. Kung ilalabas ngayon, kakain lang tayo ng presyo na tumaas. Sabi ko, maghintay pa ng kalahating gabi. Para makita ng mga taong nagnanakaw ng buong piraso ng Hanpo kristal. Hindi pa rin sapat. Kaya't may mga taong magtutungo para sirain ang kristal. Pagdating niyan, yung mga natirang piraso sa amin ang tunay na magiging mahalaga. Mapipilitan silang lumapit sa amin. Tumingin ako sa kanya, kaya huwag munang magmadali magbenta. Unahin mong ilok lahat ng piraso ng kristal na nakatago sa kay Junyo sa warehouse. Sino ang magtatanong ngayong gabi? Lahat sinabing wala. Nakatayo si Yeking Luo sa tabi. Sa wakas, hindi na nagsalita pa. Tumingin siya sa akin. Hindi na lang sorpresa ang tingin niya. Kahit medyo malabo na ang paningin. Siguro ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakita ng tao na nagsasagawa ng negosyo. Kayang gawing hagdan na nagbibigay pera sa sarili. Ang bawat hakbang ng iba. Tumatakbo si Yeking ng may utos. Lalo pang naging masigla ang kalye. May mga taong patungo sa minahan. May ilan na nagsimulang magtanong tungkol sa mga anti-poison beds at lumang anting-anting. Parang sinunog ng apoy mula sa ilalim ang buong lungsod ng Qingshai. Alam ng lahat na may bagay na tataas ang halaga. Ngunit walang nakakaalam kung saan talaga nagsimula ang apoy na ito. Ako lang ang nakakaalam. Mula sa isang piraso ng core ng pugon. Mula sa isang life extension pill. Mula sa isang bag ng durog na kristal. Ako ang nagpasimula ng unang apoy na ito. Susunod, panahon na para sa pangalawang apoy ng gabi bago ang lumang pamilihan ng Wan Baofang. Yumuko ako at hinaplos ang berdeng jade na palatandaan sa aking manggas. Lumingon ako kay Yeking Luo. Umalis ka at sabihin kay Han Songhe. Simula ngayong gabi, itago ang kalahati ng King Fei Pills. At ibenta ang kalahati. Bakit? Kasi kailangan pang itaas ang presyo ng isang antas. Sabi ko, ipaalala mo sa kanya. Kapag ang isang bagay ay gustong-gusto ng iba, hindi ito dapat ibigay ng buo agad-agad. Napatingin si Yeking Luo. Ngumiti si ni Uran. Hindi yung iting galit na ginawa niya kagabi. Hindi rin yung iting hindi siya matanggap nung tinambakan ko siya kanina. Yung iting may pagtutol. Kundi isang napakagaan ng ngiti. Parang sa wakas ay may naintindihan ng kaunti. Pizhaw, Yetsan. Sobrang itim mo, konti lang at mabilis na ang ikot. Tumingin si Yeking Luo sa akin ng 2 segundo. Bigla niyang isinara ang aklat na hawak niya. Ano ang susunod? Susunod ay maghihintay. Anong hinihintay ang mga tao sa lungsod na unang nawawala ng pasensya? Itinaas niya ang presyo ng sarili niya.
Tumingala ako at tumingin sa kanto ng kalye. Yung ilang mga panlabas na disipulo na kakauwi lang mula sa labas ay napalibutan na ng mga tao. Nagtatanong tungkol sa daan, sa sugat, sa lason, at kung ang pagsubok ba ay nagbago ng ruta. Kahit na pinababa ang boses ng mga tanong tungkol sa pagbabago ng ruta, unti-unti pa rin itong lumalabas. Ang mga balita ay ganito talaga. Ang pinakamahalaga, hindi kapag alam na ito ng lahat, kundi kapag may nakarinig na, may naniwala, at may nagsimulang agawin, bago pa man makareact ang karamihan. Ngayon ay nasa puntong iyon tayo. At panahon na para palakasin pa ang apoy. Anong gagawin mo ulit? Gagawin ko lang ang isang maliit na bagay. Nang lumapit ako sa mga disipulo sa labas, narinig ko ang isa sa kanila na may bahagyang boses na nagmumura. Hindi ko alam bakit ngayong taon ay dumaan sila sa hilagang dalisdis. Halos pumutok na ang baga ko sa pag-ubo. Nang marinig ang murang iyon, nagbago ang ekspresyon ng mga tao sa paligid. Sapat na, hindi na ako lumapit pa. Tumigil lang ako sa harap ng isang tindahan ng tsaa sa tabi. Itinaas ang kamay at tinuktok ang mesa. Tagapamahala, isang takure ng mainit na tsaa. Sumagot ang tagapamahala ng tindahan ng tsaa. Mabilis niyang dinala ang tsaa. Hindi ako uminom, bahagyang pinataas ko lang ang boses. Sapat na para marinig ng mga tao sa mga kalapit na mesa. Narinig ko na ngayong taon ay sobrang malala ang lason sa hilagang dalisdis ng Siling Sanggu. Kahit ang panlabas na pagsubok ay kinailangang baguhin ang ruta pansamantala. Kung alam ko lang kagabi, dapat mas marami akong dinala na King Fei pills. Nakatayo si King Luo sa tabi. Bahagyang kumurap ang kanyang mga pilikmata. Tunay siyang matalino. Pag sinabi ko ito, naiintindihan niya na. Hindi ito tungkol sa pagpapalaganap ng buong mensahe, kundi sinasadyang baguhin ang direksyon ng pagsubok. At ang 2 punto tungkol sa King Fei pill. Pinagsama sa pinakanatural na paraan para mag-isip ang tao ng sarili niya. Ang pinaka-pinaniniwalaan ng tao. Hindi kailanman ang sagot na pinipilit mong ipasok sa kanila, kundi siya mismo ang nagbuo ng konklusyon. Tila ang isang kalapit na kalaban ay agad na sumagot. Kapatid, saan mo nakuha ang balitang ito? Hindi pa ako nakainom ng tsaa. Balita muna ang tanong. Kung talagang gusto mong malaman, mas mabuti pang pumunta ka sa kalye ng botika sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ang mga tao ni Han Songhe ay maagang namimili ngayon ng umaga. Totoo o hindi? Alam mo na sa sarili mo. Nang marinig ng mga nag-iisa, bigla silang nagbago ng mukha. Tumayo at umalis. Nang umalis siya, hindi na nakapagpigil ang dalawa sa tabi. Hindi umabot ng 10 segundo. 3 mesa na ang walang tao sa tsaan. Kailangan mo pang personal na magbigay ng ganitong maliit na balita. Siyempre, ibinaba ko na ang tsaa. Habang mas malaki ang laban, mas kailangan magsimula sa maliliit na hakbang. Kapag nagsimula ng kumilos ang malaking pamilya, ang Danfang, hindi na tayo ang unang kakain ng karne. Pero kung ganito ang sinasabi mo, parang magpapasimula na rin ang sunog sa kalye ng gamot sa kanluran ng lungsod. Kailangan lang na apuyin ito. Tiningnan ko siya ng isang beses. Huwag hayaang ang buong lungsod ay mapunta sa King Fiwan at Tidusan. Sino ang magpapainit sa atin? Sa mata ni Po Suijing, hindi nagsalita si King Luo. Tumingin siya sa akin. Parang muling pag-aaral ng isang ganap na bagong alituntunin sa bentahan. Hindi ako huminto. Dinala ko siya at nilibot ang 2 kalye pa. Sa bawat lugar na maraming tao, maraming chismis at palaging maingay. Naglilitawan lang ako ng isang pangusap o kalahati. Hindi maganda ang takbo sa North Slope nitong taon. Mukhang maubusan ng King Fei pills. Pati si Han Songhe nagsimula ng mag-stock uli. Pwede pa bang may peking? Sabi nila, yung mga disipulo, nagkaubo hanggang sa baga. Bawat isang linya hindi kumpleto. Pero bawat isa ay nakakabit. Isang linya pagkatapos ng isa. Pagkatapos nitong paikot-ikot. Halos lahat ng tao sa silangang pamilihan na dapat malaman ay alam na. At saka, malamang na alam nila. Hindi lang ako ang nagsasabi ng balitang ito. Maraming nagsasabi nito sa buong paligid. Kaya't naayos na ito. Sapat na iyon. Pagbalik ko sa Medicinal Street, lumalakas na ang ingay sa kalye. Noong una, yung butika na nagbebenta ng lungkot na pil na isang botelya ay 4 na pirasong espiritu na bato. Nakaayos na ang pila sa pintuan. Nakatayo ang may-ari sa likod ng counter, humingiti ng palihim. Mabilis ang pagbilang niya gamit ang abacus. May mga nagrereklamo sa presyo, may mga naninisi. Pero pagkatapos magreklamo, bibili pa rin sila. Dahil kapag natakot ka na, panalo na siya. Nakatayo ako sa kabilang kalye at nanood ng ilang sandali. Dahan-dahang pinisil ang mga labi. Ngayon ay mga malayang tagapagsanay at mababang antas na mga disipulo pa lang ang nag-aagawan. Kapag lumampas na ang oras ng Shen, talagang mga mayayaman, may koneksyon at may grupo na ang papasok. Tataas pa ang presyo. Bibili na ba ngayon? Hindi pa bibili. Ang King Fei Wan ay posibleng tumaas pa ng isang round ngayon. Ngunit hindi pa talaga nagsisimula ang pagkabasag ng malamig na kristal. Lumiko ako at naglakad papunta sa direksyon ng lumang minahan na kalye. Unahin kong kolektahin ang huling batch ng mga basag na kristal. Pagkatapos ng gabing ito, ang mga tunay na marunong magbilang sa lungsod ay dapat na makakareact na. Paano naman ang mga lumang papel na pangkulam at mga perlas na pang-iwas sa lason? Patuloy na ipitin ang mga lumang papel na pangkulam. Ipagpaliban muna ang paggalaw sa avoid poison beds. Naisip ko na,
Hintayin nating umabot sa rurok ang presyo ng King Fei Pills bukas ng umaga. Natural na may maghahanap ng avoid poison bids para punan ang pwesto. Pagkatapos, dahan-dahan nating ilalabas ang mga hawak nating produkto. Peizhao, mula pa ba sa simula? Hindi mo talaga bala kumita sa King Fei Pills. Hindi naman hindi kumita. Kaya ang kinikita mo sa King Fei Pills ay mabilis ang pera. Mahinang sabi ko. Pero ang tunay na nagpapalaki ng negosyo, hindi kailanman yung mga bagay na halatang halata sa lahat. Lahat ay nakatingin. Pinakamalaki lang ang makakain ng isang piraso ng Hanpo Crystal Shard. Lumang papel ng talisman at mababang antas na laso na supot. Ito ang mga bagay na pwedeng paulit-ulit na pagkakitaan ng 3 beses. Tahimik siyang sandali. Sa wakas ay dahan-dahan niyang iniling ang ulo. Naiintindihan ko na. Palagi mong kinukuha ang pinakakapansin-pansing bagay. Para ipagtanggol ang tunay na mahalagang bagay. Hindi ka naman masyadong tanga. Tumingin siya sa akin ng may pagkainis. Ngunit bihira siyang tumugon pabalik. Mas magulo ang lumang kalye ng minahan kaysa tanghali. May nakarating na sa kanila. Nagsimula ng mag-imbak at maghanap ng kristal ng Cold Soul. Sayang, nakatutok sila. Lahat na nakikita nilang mga malalaking piraso ay yung magaganda at buong-buo. Bumaba ang presyo. Kaya natakot yung mga nagbebenta. Nagsimula ng mag-ingat sa pagbebenta. Nilinga ko lang isang ikot. Alam ko na ang kalagayan. Nagsimula ng huli ang mga tao na ito. Yung mga tunay pang mahuhuli. Naiwan na lang yung pinakaibabaw, pinakabaho, at pinakamadumi. Yung pinakaliit at pinakainis na bahagi. Dala ko si Eking Luo, unti-unting nilalakad pababa. Mas nakakaintindi na siya kaysa kanina. Alam niyang dapat lumayo muna. Hindi niya inilalagay sa mukha niya na gusto kong bumili. Ako lang ang magbibigay ng senyas bago siya lumapit para makipag-usap. Dati hindi niya kaya pababain ang presyo. Pero pagkatapos kong gabayan siya ng 2 beses, natutunan niya ng maayos at tama. Ito pang mga durog na hindi na anyo, nangahas ka pang tawagin. 20 o 10 piso, isama mo na pati ang bag ng abo sa akin. Anong fog pattern? Ito ay frozen crack. Pwede pang lokohin ang mga di marunong. Kung higit sa 15, aalis na ako agad. Sobrang init ng enerhiya sa loob nito. Kalahati na ang lamig na nawala, pati pang lagyan sa ilalim ng kahon ay sayang ang lugar. Nakatayo lang ako dito at nakikinig. Bihira akong natawa. Hindi nagpapatalo ang babaeng ito sa salita. Mabilis siyang matuto. Hindi pa umabot ng 2 oras. Nakakuha na kami ng 2 sako ng mga pira-pirasong kristal. Kasama pa ang 3 sako ng mababang antas na lason at isang maliit na kahon ng lumang papel na pangselyo. Nang lumabas kami, madilim na ang paligid. Sa labas ng lumang minahan, isang grupo ng mga tao mula sa Tiangong Pavilion ang nagmamadaling pumasok. Maliwanag na naamoy na nila ang sitwasyon. Nahuli sila. Lainan, inaasahan mo na bang gagalaw sila sa oras na ito? Halos, pinapanood ko ang grupong iyon. Walang gaanong pagbabago sa kanilang mga mata. Hindi naman ako mas matalino kaysa sa kanila. Pero ako ay nauna sa kanila ng isang henerasyon. Akala nila sila ang unang nakaramdam ng dugo. Pero mula pa sa simula, nakatayo na ako sa lugar kung saan dumadaloy ang dugo, naghihintay sa kanila. Pagkatapos ng dilim, dumating na ang unang tunay na pagtaas ng presyo. Nang ibalita ng mga tao sa panig ni Su Juniang. Kasama ko si Eking Luo na nakikinig sa likod ng Wen Tower habang nag-iimbak ng mga gamit. Si Aking ay pumasok na basang-basa ang noo. Ang unang sinabi niya ay 8 na. Anong 8 na? Ang King Fei Wan, si Aking ay nakasandal sa pader. Hingal na hingal siya. Yung 3 tindahan sa kanlurang bayan ay nagbebenta na ng 8 bawat bote. Tumaas na sa 5 piso ang bidusan. Ang lumang papel ng talisman ay tumaas ng doble. Pati ang pinakamababang uri ng malamig na kristal, may mga nagtatanong na. Biglang tumahimik ang buong courtyard. Sa susunod na sandali, tumayo agad si Eking Luo. Ang bilis, pagdating pa lang ng mga tao ng Tiangong Pavilion sa labas ng Old Mine Street. Alam na nilang gumalaw na rin ang malamig na kristal. Ngayon, ilang tindahan sa lungsod ang nagsimula ng mag-lock ng paninda. Habang mas nilalok, mas maraming gustong kumuha. Sinara ko na ang ledger na hawak ko. Nagsimula na talaga ang unang pag-grow ng snowball. Ano ang sabi ni Juniang? Si Juniang ang pumunta para tanungin ka. Tumingin sa akin si Aking. Ang tingin niya ay talagang nagbago na. At release ba natin ang unang batch ngayon? Tumayo ako at lumakad papunta sa mga kahon ng kahoy sa gitna ng courtyard. Tumingin ako sa mga maayos na pagkakaayos ng mga bote ng gamot sa loob. Amulet at pira-pirasong kristal. Ilalagay kung gaano karami. 3%, sabi ko. 3%, sabi ko. Ilalagay ang cleansing pill ng 3%. Ilalagay ang detox powder ng 2% ng lumang amulet. Ilalagay ang papel ng 1% ng malamig na espiritu. Ilalagay ang pira-pirasong kristal, ang pinakamasamang maliit na bahagi lamang. King Fei Wan, 10 piraso sa isang bote. Bidusan, 7 piraso ng lumang talisman. Ang papel ay 3 beses ng orihinal na presyo. Ang mga durog na kristal ay hindi binebenta piraso-piraso. Binebenta ito sa supot, tama ang pagbebenta sa supot. Tinitingnan ko siya, may halong mabuti at masama sa loob. Hayaan ang mga taong nagiging bulag sa galit na tumaya na lang sila mismo. Kung sino pa ang mas atat, siya pa ang mas gustong sumugal. Habang nakikinig siya, lalo pang kumikislap ang mga mata niya. Peizhao, Yetsan.
Hindi ka talaga natatakot mapagalitan ng iba. Kapag talagang kailangan na nila, hindi na sila magagalit. Napangiti ako. Sisihin lang nila ang sarili nila na masyado silang mabagal. Mabilis na nakarating si Sujuni ang sa likod na bahay. Hindi siya nagsuot ng mapagpabayan niyang pula na damit kanina. Sa halip, pinalitan niya ito ng mas pino at mas maiksing madilim na damit na may makitid na manggas. Hindi na siya pwedeng magtaas ng buhok. Mas kulang siya ng 3 bahagi sa karisma niya kaysa sa karaniwan. Pero mas malamig at mas mabilis ang dating. Malinaw na kapag pumarito na ang oras ng pagtaya at pagkuha ng linya. Doon lalabas ang tunay niyang katigasan ng ulo. 10 kuha bawat botelya. Ang taas naman yan. Ngayon ay mataas. Pagkatapos ng 2 oras, hindi na mataas. Talagang sigurado ka ba? Sigurado ako na ibibigay ko ang talaan. Ihahatid ko ito sa kanya bago maghating gabi. May 2 grupo pa rin na pwedeng pumasok sa lungsod ng bato. Ang isa ay ang mga pamilya sa likod ng mga panlabas na disipulo. Ang isa pa ay mga pansamantalang nabuo na grupo. Na mga maliliit na nagpa-practice na nagbabalak magsugal para sa pwesto sa pagsubok. Yung una, hindi problema ang pera. Yung pangalawa, pinaka natatakot mamatay. Kung hindi sapat ang presyo, hindi lalabas na bihira ang bagay. Saglit na tumingin si Sujunyang sa talaan ng mga account. Bigla siyang tumawa. Pizhaw. Ngayon, medyo naniniwala na ako. Hindi ka na ba dito para makipagtulungan sa akin? Ano ang hitsura ko? Parang nandito ka para turuan akong kumita ng mas malaking pera. Hindi ko kayang gawin iyon. Isasara ko ang kahon ng kahoy. Tumayo ka. Nakita ko lang ang Kingston City isang araw bago ka. Tumingin si Sujunyang sa akin. Ang ngiti sa kanyang mga mata ay unti-unting lumalim. Sige, ayon sa sinabi niya, ilabas ang mga produkto. Magpadala ng isa pang mensahe. Sabihin na lang na 3 batch na lang ng King Fei Pills ang natitira sa Tingfeng Tower. Maubos na ito ngayong gabi. Kapag nailabas na ang isang salitang ito, dito lang talaga sumisindi ang apoy ngayong gabi. Babalik ka pa ba ngayong gabi? Sa ganitong oras ka pa babalik? Babalik ka pa rin. Siyempre, naghihintay pa rin ang nanay ko sa akin. Napatigil siya sandali. Parang hanggang sa sandaling ito lang niya naisip. Ngayon lang talaga naisip ko. Ano ba ang pinagmulan ng lahat ng ito? Hindi ito para maglibang. At hindi rin para magyabang o magpanggap na matalino. Ito ay para iligtas ang buhay. Sandaling nanahimik si Sujunyang. Pagkatapos ay bahagyang nagsalita. Aking, maghanda ka ng pinakamagandang pil panglinis ng baga mamaya. At isang bag ng mga bed na pampigil sa droga. Hayaan mong dalhin ni Peizhao. Ito ay regalo mula kay Junyang. Hindi siya umiti ng kaunti. Isama mo na lang sa kita. Bawas na lang mula sa iyong 70%. Ayos lang, tama yan. Masyadong mababaw ang damdamin. Pinakamatagal ang talaan. Nang lumalim ang gabi. Sa wakas, bumalik na lahat ng numero ng unang batch ng kalakal. Pumasok si Iking na may hawak na libro ng talaan. Nanginginig ang boses. Nabenta ng ubos ang unang batch. Nabenta ng ubos, kinuha ni Iking Luo ang libro ng talaan mula sa kanya. Tumingin siya pababa. Hirap na ako huminga. 3 bahagi ng King Fei Pills. 3 beses ang dami ng Gijing. 2 bahagi ng Bidu Powder. Mas mabilis itong naibenta kaysa inaasahan. 1 bahagi lang ang lumang talisman paper ang inilagay. Pero nakuha agad ng ilang handang pumunta sa Miasma Valley na mga malalayang mandirigmang grupo. Kahit yung ilang supot ng pinakamasamang Cold Soul Shattered Crystal ay nakuha pa rin ng mga tao sa labas ng Tiangong Pavilion. Sila ay nagsimula ng mag-alala. Kinuha ko ang ledger. Mabilis na binasa ito. Yung linya sa puso ko ay tuluyang naging matatag. Ang unang round ay natapos na. Hindi lang maliit na kita. Talagang nagsimula na itong gumulong. Nakatayo si Sujunyang sa ilalim ng ilaw at tinitingnan ako. Bigla siyang tumawa ng bahagya. Pizhaw, Yetsan. Hulaan mo kung ano ang pinagsisisihan ko ngayon. Ano? Pinagsisisihan kong hindi ko agad nakuha ang 4 na 6 nung una kitang nakilala. Ngayon, huli na ang pagsisisi. Huli na. Naglalaro ang ilaw sa loob ng bakuran. Isa-isang bukas ang mga kahon. Halos kalahati na ang laman na ubos. Humahaplos ang hangin sa tuktok ng pader. Dala ang amoy ng gamot at pulbos ng mina sa gabi ng lungsod ng bato. At isang unti-unting tumitinding init. Nagsisimula ng mabaliw ang lungsod na ito. At ako ay nakatayo sa hangin bago sumabog ang kabaliwan. Sa wakas ay natikman ko ang unang tunay na malaki kong kita. Bukas ay mas lalakas pa ang apoy na ito. Pagdating ng gabi bago magsimula ang lumang pamilihan, ang buong lungsod ng Qingshai, lahat ng mga mata, ay nakatutok sa ilang mga pinakakitang-kitang kalakal. Ngunit ang mga tunay na mahalagang tiket ay nasa akin na. Isinarado ko ang aklat. Nasa bulsa ang kita. Tumingin sa dilim ng gabi. Kailangan nang umuwi. Ang laban ngayong gabi ay ito pa lang ang unang round. Ito ang nakaraang gabi. Doon talaga ako mag-umpisa. Pag-uwi ko sa bahay, nakaon pa ang ilaw sa loob ng bakuran. Hindi natutulog si Pichuan. Nakatayo si Pichuan. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina at nanonood. Nasa hotpot ang gamot na pinapainit. Sa tabi, may lumalambot na maliit na mangkok ng lugaw sa lumang kalan. Maliit ang apoy. May kaunting puting usok na lumalabas sa gilid ng takip. Narinig ang tunog ng pinto. Agad siyang tumayo.
Paano kung ilagay ko ang kahon ng gamot sa baga? At ang bag ng mga antitoxin sa mesa? At ipasok ang mga libro ng account sa kanyang dibdib? Tumingin siya kay Peichuan na naguguluhan. Nakatuklas siya ng mga pahina ng libro ng account. Kakaumpisa lang niyang basahin ang 2 linya. Nawawala ang hininga ko. Ganito karaming unang round. Ito pa lang ang unang round niya. Una akong lumapit sa kama. Tumingin kay Shen Sui. Nakita kong mahimbing siyang natutulog. Kaya bumalik ako. Bukas, tataas pa ulit isang round. Hintay ng gabi ng lumang pamilihan. Mas mataas ang presyo. Nakapress pa rin ang kamay ni Peichuan sa libro ng mga account. Matagal nang hindi niya binuksan ang susunod na pahina. Parang hindi niya talaga maunawaan ang mga numerong ito. Hindi ko rin siya pinilit. Kumuha lang ako ng isang bote ng mga gamot para sa baga mula sa kahon at inilagay ito sa sulok ng mesa. Itong boteng ito ay para sa akin. May silbi sa likod. Para kay inay, hindi ba? Umiling ako para pigilan ang sarili namin. Talagang darating ang panahon na maubusan ng supply ang buong bayan. Mas mahalaga ang gamot kaysa sa espiritu ng bato. Bumuka ang bibig ni Peichuan. Malinaw na gusto niyang sabihin na ganito na tayo kayaman. Bakit pa tayo magtitipid sa isang bote? Pero nang tingnan niya ang mga numero sa talaan, muling iniluwa ang salita. Ngayon, nagsimula na niyang maintindihan kung ano ang tawag sa cargo. Hindi lang ito basta-basta paninda. Ang cargo ay nakakatulong sa buhay. Nakakabawas sa hangin. At kapag nagkagulo ang iba, pwedeng kunin agad ang gusto. Lahat ng ito, isang gabi lang na paggising ni Cargo. Sinara niya ang ledger. Binabaan ang boses. Mas maganda ang lagay ng isip niya kaysa kanina. Tinanong ka pa kung kumain ka na. 8 pagod ka ba talaga? Mailugaw pa sa kaldero. Hindi muna ako kakain, umupo ako sa tabi ng mesa. Ibigay mo lahat ng ginastos mong spirit stones nitong mga nakaraang araw. Isulat mo ng mag-isa sa isang pahina. Pagkatapos, ilista ang lahat ng piraso ng gamot na nakuha natin ngayon, ang mga kristal na mailaso na bulsa. Hatiin ayon sa bilang. Aling batch ang galing sa tingin ng Hangin Tower? Aling batch ang nascan ni Han Songhe? Hatiin din ayon dito. Isulat na ngayon. Hindi pa ngayon. Bukas, magiging magulo na. Tumingin ako sa kanya. Lalong lalaki ang mga problema sa likod. Talagang maghihintay ka na magtumpok ang mga bagay bago mo ayusin ang mga ito. Kahit na 10 utak ang meron ka, hindi pa rin ito sapat. Pinagpag ni Peichuan ang kanyang mga labi. Maging tapat at umupo sa ilalim ng ilaw para magsulat. Pinanood ko siyang isa-isang isinusulat ang mga salita sa papel. Sa kalooban, parang nakahinga ako ng maluwag. Noong nakaraang buhay, ako lang ang nagdala. Lalong bumigat, lalo akong namatay. Sa buhay na ito, kailangan kong ilabas si Peichuan. Sa hinaharap, talagang magiging malaki ang mangyayari. Hindi ko kayang gawin ang lahat mag-isa. Tahimik na ang loob ng bahay. Tanging ang tunog ng dulo ng lapis sa papel ang naririnig. Ang mga apoy sa pugon ay dahan-dahang nilalaplap ang pader ng ceramic na may malambing na tunog. Ako'y nagsara ng mata. Binabalik ko ang bawat hakbang mula bukas hanggang sa gabi bago magbukas ang lumang pamilihan. Isang beses pa, ang unang batch ng paglilinis ng baga at ang lumang simbolo ay nagtagumpay na. Ang ikalawang batch ng fragments ng malamig na espiritu ay magpapakita muli pagkatapos ng tunay na paglalaro sa templo ng araw bukas ng umaga. Ang ikatlong batch ay hintayin ang pagsisimula ng lumang pamilihan sa lungsod. Kapag bigla ang nagdagdag ang anlo ng isang apoy na natitirang kayamanan, ang mga tunay na nakakaintindi ay hahanapin ang mga kalapit na gamit na may kinalaman sa pugon ng apoy. Para sa mga natitirang bagay sa aking kamay, mas maganda na unti-unting ipagbili sa mataas na presyo. Para sa mas malaking baraha, ang natitirang pahina ng sinaunang hanay. Hindi pa ito lumalabas ngayon. Ngunit hindi na ito malayo. Sadyang binanggit ni Han Songhe ito ngayong gabi. Hindi lang para paalalahanan ako. Sinusubukan din niyang malaman kung alam ko ba ang mga dagdag na eksena pagkatapos ng climax. At sinusubukan din kung matapang ba akong hawakan ito. Siyempre matapang ako. Pero para hawakan ito, hindi pa sapat ang mga espiritual na bato na hawak ko ngayon. Hindi ito dahil hindi mo kayang bilhin, kundi dahil hindi mo kayang hawakan ng maayos. Pagbukas ng lumang bayan, mga tao sa ilalim ng madilim na gusali. Hindi lang iisang sakop ng luntiang lungsod ang kanilang teritoryo. Mga dayuhang karavan, sa tanggapan ng langit at sa 10 daan. Yung mga tunay na nakatago sa likod. Kahit ang mga espiya mula sa ilang kalapit na sekta, ay humaling sa amoy at papasok. Sa oras na iyon, pera ang isang hadlang. Ang kwalifikasyon naman ay isa pang hadlang. Ngayon, may kaunting pera na ako. Ngunit malayo pa ang kwalifikasyon. Kung gusto kong makapasok sa pinakaloob na bahagi ng madilim na gusali, hindi sapat na umasa lang kay Han Songhe at Ki Junyang. Kailangan ko pang kunin ang isa pang baraha, luubi. Binuksan ko ang mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Malamig na ang gabi at napakadilim na. Kung susundin ang oras, dapat ay naayos na rin ang kanyang sugat doon. Kung totoong hindi na siya magpapakawala ng kalituhan tulad ng sinabi ko, dapat makakalakad na siya bago ang bukas ng gabi. Mukhang panahon na para hilahin ang pangalawang baraha na ito. Kakatayo ko lang. Tumingin si Peichuan sa akin, lalabas ka na naman.
Ngayon na, kinuha ko ang mga gamot sa mesa, at kumuha rin ako ng 2 lumang amulet. Ipagpatuloy mo ang pag-record ng mga bayarin. Kapag natapos mo na, matulog ka na, kung magising sinyang sa gabi. Una, pakainin siya ng kalahating tasa ng maligamgam na tubig. Hawakan mo ulit ang noo. Kung uminit ulit, tunawin mo ang gamot sa asul na bote sa tabi ng mesa ko. 2 patak lang. Hindi ka ba matutulog? Maghihintay muna akong matapos si Old Shi bago matulog. Halatang may gusto pa siyang sabihin. Pero nakita niyang lumabas na ako, kaya hindi na siya humarang. Mas tahimik ang call ng tuyong walis kaysa kagabi. Isang ilaw na lang ang natira sa bintana ng mga bisita. Kapag humangin, ito'y nanginginig. Ang anino ay sumasabay sa pag-uga sa balangkas ng pinto. Ang matandang may-ari sa likod ng counter ay hindi natutulog sa pagkakataong ito. Nang makita niya akong pumasok, una niyang itinataas ang kanyang ulo upang tingnan ang liwanag sa labas. Tumingin din siya sa gamot na dala ko. Mas komplikado ang ekspresyon niya kaysa kagabi. Muling pumunta kay Luugi. Itse, hindi siya lumabas ngayon. Alam ko kung ano ang ginawa mong pagsusuri sa kanya kagabi. Kanina umaga, bumaba siya para kumain ng pansit. Kahit na maputla ang mukha niya na parang multo. Ngunit tuwid ang likod niya. Mahilig ka talagang manood ng gulo. Kung hindi ka nakatingin sa gulo, paano mo malalaman ang kapalaran? Sinalo niya ang kanyang bibig. Dagdag pa niya. Ngunit hindi ko pa naunawaan ang gulo na ito. Hindi ako huminto at umakyat sa itaas. Ang pinto ng silid sa pinakaloob ay bahagyang nakabukas. Itinaas ko ang kamay at kumatok ng 2 beses. Mabilis na narinig ang isang boses mula sa loob, pumasok. Mas stable kaysa kagabi. Pinasok ko ang pinto. Nakaon na ang ilaw sa loob. Nagsuot si Luugi ng malinis na abong damit. Nakaupo sa tabi ng mesa, nag-aalis ng espada. Hindi mabilis ang galaw. Hindi pa rin maganda ang itsura niya. Pero hindi na tulad ng nakaraang gabi ang mata niya. Mabilis na nasira ang sarili mo. Nakarinig ka nang pumasok ako. Tumingin lang siya ng 1 beses. Madalas kang dumating. Natatakot akong masyado kang mamatay ng mabilis. Huminto ang galaw niya sa kamay ng 1 saglit. Agad niyang inilapag ang espada sa mesa. Huwag mag-alala, hindi ka pa mamamatay. Ayos lang, inilagay ko ang King Fei pill sa mesa niya para kainin niya. Hindi ko kailangan yan. Hindi yan para gamutin ang sword veins mo. Umupo ako sa tapat niya. Yung King Fei pills, kagabi nung pinilit mong gamitin ang lakas mo, napunta ang dugo ng kulugo sa baga mo. Kung hindi mo pipigilan ngayong gabi, bukas ng umaga, kapag gumalaw ka lang ng kaunti, uubo ka pa rin. Tiningnan niya ang bote ng gamot. Hindi ka agad umabot ng kamay. Naisip mo pa ito. Nakita ko noong nagsuka ka ng dugo kagabi. Hindi na siya nagtanong pa. Inabot niya ang bote ng gamot. Dito ko lang inilagay ang 2 lumang talisman sa mesa. Ano ibig sabihin nito? Bukas ng gabi, sumama ka sa akin sa isang lugar. Magsimula na ngayon. Hindi iyon ang isang espada. Ang tinutukoy ko ay espada. Pinapahintulutan lang kitang tumayo muna. Bahagyang kumilos ang noo ni Luugi. Tumayo ka, tama. Tinitingnan ko siya. Ayon ang nakaraang gabi. Gusto kong pumasok sa madilim na gusali. Pero hindi sapat ang timbang ko ngayon. Kaya kailangan mong hiramin ang pangalan ko. Hindi lang pangalan. Ngumiti ako. Pati ang mukha mo. Tahimik si Luugi ng ilang sandali. Gusto mo ba na samahan kita sa madilim na gusali? Halos sigurado ka na makakapasok ako. Ngayon, hindi ka makakapasok. Sinasabi ko, pero pagkatapos ng bukas, maaaring iba na. Tinitigan ako ni Luugi. Unti-unting bumabagsak ang kanyang tingin. Kasama sa libing, Ditsen. Ano ba talaga ang alam mo? Mas marami kaysa sa iniisip mo ngayon. Kasama ako, kasama ka. Kahit na tumango ako, kasama ka rin. Sa susunod na taon, aalis ako sa Kingston City. Pagkatapos ng 3 taon, papasok ako sa Burial Sword Ridge. Pagkatapos ng 7 taon, isang espada ang magpapabagsak sa henerasyon ng mga kabataan ng 7 sekta sa Hilagang Hangganan. Biglang naging tahimik sa loob ng bahay. Pati ang mga ilaw ay tila bahagyang umalog. Tumingin si Luugi sa akin. Yung malamig na palaging nakabaon sa ilalim ng mga mata. Ay sa wakas ay nagbitak. Normal lang yan. Isang wasak na mandirigmang may hawak na espada lang. Biglang nakarinig ng isang tao na kalmado, na nagsabi ng pangalan at landas niya sa loob ng 7 taon. Hindi magbabago ng ekspresyon ang weird. Hindi ako tumakas, hindi rin ako umatras. May mga baraha na kailangang ipakita na. Kung hindi ipapakita, hindi talaga siya susunod sa akin. Matagal bago. Siya nagsalita. Saan mo ito narinig? Hindi ito galing sa pakikinig. Ano naman iyon? Galing sa pagbibilang, malinaw na hindi siya naniniwala. Ngunit wala siyang magagawa kundi maniwala. Dahil kagabi, naranasan na niya ito ng personal. Mas tama ang mga sinabi ko kaysa sa sarili niyang hula. Ano ang gusto mong kunin sa akin? Madali lang, titingnan ko siya. Bukas ng gabi, samahan mo akong pumasok sa madilim na gusali. Tumayo ka sa likod ko. Hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Kung may magtatangkang pigilan ako o agawin ang posisyon ko. O kaya mag-isip na hindi ako karapat-dapat pumasok. Ako na ang mag-aalis ng espada mo. Hindi naman kailangang iangat agad. Umiti ako. Ang importante, malaman nila na nasa panig mo ako. Sandaling nanahimik si Luigi. Hindi ito masasabing paglabag sa sariling konsensya. Hindi naman talaga itinuturing na ganoon.
Hindi rin itinuturing na masama o nakakasira sa moralidad. Para lang itong negosyo. Tumingin siya sa akin. Yung tingin niya ay unti-unting bumabalik sa dati, malamig na. Pero sa pagkakataong ito, may halong tunay na pagtatanong. Kung sakaling pumayag ako sa'yo, anong maibibigay mo sa akin? Isang lugar na mas malaki kaysa sa Kingston City. Sabi ni Luugi, huminto siya ng bahagya sa kanyang daliri. Anong ibig mong sabihin? Matapos ang unang karagdagan sa lumang pamilihan ng madilim na gusali, magkakaroon ng isang lumang pahina ng aray na makakalabas. Tinitingnan ko siya. Ang iba ay ibebenta lang ito. Ngunit kung dadalhin mo ito sa hilagang bahagi ng syudad, sa Don Bay Forest, sa likod ng ikatlong basag na bato, buksan ang lumang pinto. Makikita mo ang bagay na matagal mo nang hinahanap. Unang beses na nagbago ng totoo ang kanyang tingin. Hindi ito pagkabigla. Parang hinawakan ng iba ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang buhay. Paano mo nalaman na hinahanap ko ang daan ng mga basag na bato? Sinabi ko na mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Tahimik si Luugi. Pero alam ko na siya ay kumilos na. Ang linya ng Duan Bay Forest ay isa sa mga tunay na simula ng kanyang pag-angat. Noong nakaraang buhay, hindi ako nakialam. Pumasok siya doon nang hindi sinasadya pagkatapos ng 3 taon. Ngayon, inihain ko ang daang ito sa kanya ng mas maaga. Hindi siya pwedeng hindi maakit. Ito ang paggawa ng plano. Kapag binigyan mo ang tao ng isang pabor, magpapasalamat siya sa'yo, parang binigyan mo siya ng buhay. Tatandaan ka niya. Pero kung binigyan mo siya ng daan na hindi niya matagpuan sa hinaharap, yung card na iyan ay mananatili sa kamay mo. Bukas ng gabi, kailan mo siya tatapusin, siya ang magtatanong. Ako ang susundo sa'yo. Ako ang susundo sa'yo. Matapos ang salitang ito, kasabay ng pagbagsak ng hininga sa puso ko, naging ang baraha kong si Luugi. Sa puntong ito lang talaga naging matatag. Tumayo ako at naglakad palabas. Pagdating ko sa pintuan, bigla niyang tinawag muli si Peizhao. Itisit, kung talagang mapapakita mo sa akin ang daang iyon. Tinitingnan niya ako. Hindi malakas ang boses. Ngunit mas mabigat kaysa sa anumang sinabi kagabi. Hindi lang isang beses tumama ang espada. Unahin muna nating alagaan ang buhay. Nang lumabas ako sa bahay pahingahan, mas madilim na ang gabi. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa kahabaan ng tuyong lansangan ng Willow. Pero sa isip ko, naisip ko na ang bawat hakbang na gagawin ko bukas ng gabi ay paulit-ulit kong binabalikan. Gabi bago ang lumang bayan. Ang pangunahing layunin ay hindi ang kumita, kundi ang makuha ang kwalifikasyon. Si Su Juniang ay makakakuha sa akin ng isang lihim na linya mula sa itinatagong gusali. Dito, kaya ni Han Songhe na mailipat ang mata ng circle ng mga alchemist sa akin. Tumayo si Luugi sa likod ko, para mapigilan niya yung mga taong mahilig manood habang pinapainom. 3 baraha lang ang kailangan ko para mahuli ko sila. Ang natitira ay depende sa lumang merkado. Kung gaano karaming balita ang ilalabas sa gabi bago. Kung susundin natin ang landas ng nakaraan, bago magdilim bukas ng gabi, dapat na unang maglabas ng lihim na kuha sa lungsod. Pero hindi iyon ang talagang hinahanap ko. Nasa likod pa ng listahan. Yung naiwang pahina ng lumang aray ang pinakamahalaga. Pag uwi namin sa bahay, hindi pa natutulog si Pei Chuan. May bagong hanay ng mga account sa mesa. Nang makita niya akong bumalik, tumingin siya sa likod ko. Ngayon, hindi na siya nagdala ng mga kakaibang tao. Huminga ako ng maluwag. Nakapagpahinga na ako. Parang napuntahan mo na ang buong Kingston City. Halos gising na ang nanay, natulog na naman. Ibinigay niya sa akin ang isang pahina ng talaan. Ayon sa sinabi mo, ang 30% kalakal na inilabas ngayon ay nakatala dito lahat. Hindi ako tanga mula pa noon. Ikaw lang ang dati ay. Walang lugar para matuto. Napigil ko siya ng husto. Pagkatapos ay bumaba ang boses niya, Kuya. May malaking mangyayari ba bukas ng gabi? Bakit mo natanong? Dahil mula kagabi hanggang ngayon. Parang naghahanda ka para sa isang napakalaking plano. Sandali siyang huminto, nilunok ang King Fipil. Mga pira-pirasong kristal, lumang talisman, tingtanglo, Han Songhe. Hindi ito angkop. Hindi lang para kumita ng kaunting espiritual na bato ngayon. Hindi ako nagsalita. Talagang mas mabilis si Pei Chuan kaysa sa inaakala ko. Kasama ko siya nitong mga nakaraang araw. Kung hindi pa rin niya makita, tunay na siya ay isang kahoy. Isinara ko ang ledger at maingat na inilagay sa mesa. Bukas ng gabi bago ang lumang pamilihan. Sa madilim na gusali ng Wanbao, magsisimula ang unang paligsahan. Makakapasok din kami sa internal auction. Paano ka makakapasok? Pumasok ka. Tumingin siya sa akin na parang naguguluhan. Malinaw na hindi siya nakasunod. Hindi ko na rin ipinagpatuloy ang pag-iwas. Bukas ng gabi, manatili ka sa bahay para alagaan si nanay. Walang kailangan sumama. Bakit? Kasi hindi angkop na pumunta ka sa lugar na iyon ngayon. Tumingin ako sa kanya. Ang pinaka-importante ngayon ay mapanatili mong maayos ang bahay. Kung talagang gusto kong palawakin pa ang negosyo sa hinaharap, kailangan mong matutong magtago ng record. Kilalanin ang mga tao at ang mga bagay. Napailing si Pei Chuan sa linya ng kanyang labi. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi na siya isang bata. Alam mong hindi talaga siya makakapasok sa ilang lugar ngayon. Pero mas naunawaan ko pa. Mas hindi ako makontento. Tinitingnan ko siya. Medyo bumaba ang tono ko.
Bakit ka nagmamadali? Hintayin mo akong buksan ang pinto. Sa huli, makakapasok ka rin. Siguro, may silbi pa rin itong sinabi ko. Medyo nawala na ang tensyon sa mga mata ni Pei Chuan. Mag-ingat ka bukas ng gabi. Jinset, delikado ba ang lugar na madilim na gusali? Mas delikado ang puso ng tao kaysa gusali. Pagkatapos sabihin iyon, pinailaw ko ng mas maliwanag ang lampara sa mesa. Muling inilatag ang isang blankong papel. Ano na naman ang sinusulat mong listahan? Anong listahan? Bago pumasok sa madilim na gusali bukas ng gabi. Sino ang mauuna sumakop ng pwesto? Sino ang mauuna magtaas ng presyo? Sino ang mag-iisip na hindi karapat-dapat ako maupo doon? Habang nagsusulat ako, maitim ang boses ko. Unang itala ang mga taong nagsasalita. Para hindi ko makalimutan kahit isa. Nakatayo si Pichuan sa tabi, na nakatingin sa akin habang isinusulat ko ang pangalan ko, na hindi nakapagsalita ng matagal. Dumarampi ang hangin ng gabi sa labas. Ang ilaw ay bahagyang nanginginig sa papel, at nakatingin ako sa papel na iyon. Ngunit sa loob ko ay mas matatag kaysa kailanman. Sa nakaraang buhay, hindi ko man lang maabot ang pintuan ng lumang pamilihan. Sa buhay na ito, hindi lang ako papasok, kundi upo ako at mananalo.